Celebox. Si Dr. Ira Cruz ay isang bihasang doktor, isang surgeon at neuropsychiatrist na galing sa US. Kilala sa kaniyang healing hands dahil marami nang napagaling nito. Sobrang epektibo rin ang paraan ng kaniyang therapy kung kaya't marami ang kumukuha sa kaniyang mayayamang pasyente. Just trust me. Pagagalingin kita. Gagawin ko ang lahat upang makalakad kang muli. Samantala, si Johan Imperial ay isang CEO, architect. Sa kasamang palad, nasangkot ito sa isang aksidente na nagpabago ng buhay ng lalaki. Naging isang baldado at ayaw na sa mundo. Ilang doktor pang susuri sa akin para makalakad lang ako. I am worthless and useless man. Gusto ko na lang mawala sa mundong ito. Paano kaya kung magkatagpo ang dalawang ito? At sa unang pagtatagpo ay sinungitan ni Johan si Ira na siyang magpapagaling pala sa kanya. Magkakaroon pa kaya si Johan ng chance na makalakad muli? Ating tunghayan ang isa na namang kwento ng pag-ibig na inihahandog sa inyo ng Tales of Siren. Isang pamilyar na pakiramdam ang sumalubong kay Dr. Ira Cruz pagkalabas niya ng NAIA Terminal 1. Ang sariwang simoy ng hangin, mga taong naglalakad palabas at paloob ng airport pati ng mga staff na nakangiti at pinagsisilbihan ng mga pasahero. Halos 14 na oras na siyang nakaupo sa eroplano dahil galing siya sa isang medical conference sa New York. Pagkatapos dumiretso sa connecting flight pa uwi ng Pilipinas. Sobrang pagod na pagod siya sa buong biyahe na kahit pagsusuklay ay hindi na niya nagawa pa. Doc Ira, narito na tayo sa Pilipinas. Sure ka bang magpapakita ka na sa mga magulang mo? Like, 100% sure na ba yan? Walang halong biro? Pwede pa naman tayong mag-back out. Nasa airport pa naman tayo eh. Pwede pa tayong mag-book ng flight pabalik? Sunod-sunod na tanong ni Trina, assistant/BFF niya sa New York. Napabuntong hininga si Ira habang hinihilang kaniyang dambuhalang maleta na puno ng medical journals at pasalubong sa kaniyang mga pamangkin. Nilingon niya si Trina at sumagot. Bes. Matamlay na sagot ni Ira. Inaayos ang salamin niyang laging dumudulas sa ilong dahil sa pawis. Pang-100 tanong mo na yan simula nung nasa conference tayong dalawa. Oo nga, hindi ko naman nahahayaang hindi ko makilalang taong i-arrange sa akin, no? Isa pa, kailangan ko silang pigilan. Ayoko magpakasal sa lalaking hindi ko naman kilala ng lubusan. Pero girl, sayang ang career mo sa New York. Chief resident ka na sana next year sa neuropsych department. Imagine, dollars ang kikitain mo. Tapos puro gwapong doktor pang makakita mo ron. Hindi ka ba nangihinayang? Kasi kung akong tatanungin, oo. Hayaan mo na sila tita at tito. Sabihin mong ayaw mo magpakasal at hindi ka uuwi dahil busy ka. Pangungulit pa ni Trina sa kanya. Tumigil si Ira sa paglalakad at humarap sa kaibigan. Sa likod ng makapal niyang salamin, kitang-kitang pagod at lungkot sa kanyang mga mata. Gusto ko rin namang magbakasyon, Trina. Isa pa, alam mo naman ang sitwasyon ng kumpanya namin, hindi ba? Kailangan namin ng Imperial Holdings para may salbang kumpanyang iniingatan ni Daddy. Napahinto si Ira at tila ba may naisip. At isa pa, gusto ko rin talagang bumalik dahil may kailangan akong hanapin. Napangiwi si Trina dahil sa sinabi niya. Hindi makapaniwala sa kaibigan dahil mas pinili nitong umuwi ng Pinas kesa sa bonggang career sa New York. Kailangang hanapin? Sino naman yun? Ex-boyfriend mong may utang sa'yo. Birong sabi ni Trina sa dalaga. Loka-loka, basta. Sagot ni Ira at umiwas ng tingin. Dumating ang isang itim na luxury van sa harap nila nang makalabas sila sa airport. Bumabangis ang matandang si Mang Bertina, ang loyal driver ng pamilya nila simula nung bata pa siya. Ma'am Ira, welcome back po! Masayang bati nito habang kinukuhang mga gamit nilang magkaibigan. Salamat po Mang Berting. Kumusta po kayo? Nga pala si Trina po kaibigan ko.
Ngumiti si Mang Berting sa kanya at magalang na sumagot. Okay lang naman po. Welcome po Ma'am Trina. Si Trina naman ay ngumiti lang sa matanda at tinulungan itong magbuhat ng kaniyang maleta. Pagpasok nila sa van, agad na sumandal si Ira sa malambot na upuan. Tiningnan niya ang sarili sa rearview mirror. Gusto niyang mapaiyak dahil sa mukha niya ngayon. Dahil sa sobrang pagod at haba ng biyahe, mukha siyang zombie na pagala-gala sa kalsada. Para rin siyang pinabayaan ng gobyerno dahil sa gusot-gusot niyang damit at gulo-gulong buhok. Naka-oversized gray hoodie rin siya na may coffee stain pa sa dibdib. Salamat sa nangyaring turbulence kanina. Naka-jogging pants din siya at ang buhok niya ay naka-messy bun. Walang makeup kung kaya't kitang-kitang dark circles sa kaniyang under eyes. Mang Berting, pikit ang matang tawag ni Ira. Diretso na po tayo sa mansyon ha. Kailangan ko na kasi ng matinding ligo at tulog. Tumango si Mang Berting. Tumingin din ito sa kaniya mula sa salamin na may halong lungkot at awa. Opo, Ma'am Ira. Masusunod po. Makalipas ang isang oras, huminto ang van sa tapat ng isang napakalaki at modernong gate sa Spring Valley Subdivision. Bumukas ito at tumambad ang mansyon ng mga Cruz. Halos malula nga si Trina dahil sa laki ng bahay nila Ira. Ibang klase rin ang design nito. Isang modern contemporary style na puro glass, steel at concrete ang nakikita. Marami ring halaman at bulaklak ang nakapalibot sa mansyon. Pagkababa pa lang ng van, nasa labas na ng pinto ang kanyang ina at ama. Hinila siya nito at niyakap ng mahigpit. Ira, we miss you, Iha. Sabi ng kanyang ina at tiningnan pa siya mula ulo hanggang paa. Unti-unting napangiwi ang kanyang ina dahil siguro sa itsura niya ngayon. Diyos ko kang bata ka, bakit ganyan ang itsura mo? Bulong ng mami niya. Kitang-kitang pagpapanik nito habang pinilit na inaayos ang kanyang buhok gamit ang mga daliri nito. At talagang naka-jogging pants ka pa. Wala ka bang dress na dala, Iha? Umikot ang mga mata ni Ira dahil sa inastan na naman ang kaniyang ina. Sobrang fashionista kasi nito, gawa ng naging model ito ng kabataan pa. Minsan nga'y pinapakailaman pa nito ang fashion style niya. Mom, galing akong airport. Alang namang mag-gown ako sa eroplano. Pabalang na sagot ni Ira. Hayaan mo na nga, at least narito ka na. At sino naman itong magandang dilag na kasama mo? Si Trina, nakakababa pa lang ay kumaway sa mga magulang niya. Hello po, ako po si Trina. Kaibigan po ako ni Ira. Nakangiting bati ni Trina sa mga magulang ni Ira. Kay gandang dilag naman itong kasama mo, Ira. Hello, welcome sa bahay ng mga Cruz. Bumukas ang dambuhalang pinto ng mansyon. Pumasok sila sa grand living room. Sobrang lamig sa loob at naaamoy pa ang sariwang mga bulaklak sa paligid. Here she is, our daughter, Ira. Masiglang bati ng mami niya. Pilit tinatago ang hiya sa itsura ng anak. Natahimik ang buong silid. Si Ira nakakapasok pa lang sa loob ng kanilang bahay ay napaawang ang labi dahil sa sobrang gulat. Samantala, nakaupo sa mamahaling Italian leather sofa ang mga magulang ni Johan. Si Don Alfonso na seryosong itsura at si Doña Soledad na intimidating kung tingnan. At sa tabi ng dalawa ay ang lalaking nakaupo sa isang high-tech na itim na wheelchair. Ang mapapangasawa niyang si Johan Imperial. Isa lang ang masasabi ni Ira sa oras na yon. Gwapo ang laki. Sobrang gwapo. May matangos na ilong. May defined na jawline na para bang inukit ng sikat na pintor na si Michelangelo. At ang buhok nito'y sobrang maayos. Makinis din ang muka't napakapula ng labi. Nakasuot ito ng puting polo shirt na lalong nagpatingkad sa maputi nitong balat. Ang mga braso nito'y pumuputok dahil sa laki ng muscles at halatang batak na batak sa gym. Subalit, isa lang ang napansin ni Ira sa mga oras na yon. Ang mga mata ng binata. Sobrang lamig na parang yelo, ni walang emosyon siyang nakikita.
Napatingin sa kanya si Johan mula sa magulo niyang buhok, pababa sa kanyang jogging pants hanggang sa kanyang puting sapatos na puno ng dumi at putik. Para bang sinusuri nito ang buong pagkatao niya at sa loob ng ilang segundo, nakita niya sa mga mata nito ang pagkadisgusto. Binasag ni Johan ang katahimikan ni hindi man lang tumingin sa dalaga. Mom, Dad. Malamig na sabi ni Johan. Seryoso ba kayo? Inilipat nito ang tingin kay Ira, tsaka nginiwian ng dalaga. Seryoso ba kayong siyang ipapakasal niyo sa akin? Hindi ako magpapakasal sa isang manang na katulad niya. Nang marinig ang mga salitang nakakainsulto mula sa lalaki, ay para bang sumiklab ang galit na nararamdaman ni Ira. Manang? Siya? Manang? Hindi ba siya nito kilala? Siya lang naman ang nag-iisang Dr. Ira Cruz, ang top surgeon sa New York, ang babaeng hinahabol at hinahanap ng lahat dahil sa taglay niyang healing hands, ang babaeng nag-graduate ng summa cum laude sa Oxford University. Tinawag lang siyang manang nito dahil sa ano? Dahil sa suot niya ngayon? What the hell? Excuse me? Taas kilay na sabi niya sa lalaki. Nawala biglang hiya at napalitan ng inis ang nararamdaman niya. Anong sabi mo? Pakiulit niya ng sinabi mo. Sabi ko, mukha kang manang. May mali ba dun? Ulit na sabi ni Johan. Hindi man lang natinig sa masamang tingin na binabato ng dalaga. Look at you. You look like you just rolled out of a dumpster. Anong fashion style yan? Wala na bang budget ang Cruz Diamond kaya hindi ka man lang nakabili ng suklay? O kahit magandang damit man lang? Naghihirap na nga ba talagang pamilyang Cruz? Ang daddy ni Ira ay nagpipigil ng inis dahil sa sinabi ni Johan, habang ang mami naman niya ay namumutla sa hiya. Si Trina na kaibigan niya sa likod ay napaawang na lamang ang labi dahil sa sobrang honest ni Johan. Kung tutuusin, ilang beses nang pinaalalahanan ni Trina si Ira na hindi magsusuot ng hoodie at jogging pants kung nasa labas man sila. Dapat ay palagi itong professional kung tingnan dahil isang doktor ang kaibigan niya. Johan! Saway ng Doña Soledad. Be nice to your fiancé. Pagpapatuloy pa nito. Fiancé, more like yaya. Ipapakasal niyo na lang ako sa isang manang pa. Bulong ni Johan pero sapat nang marinig ito ng mga tao sa loob ng sala. Ayoko sa kanya, Ma'am. I-cancel niyo na lang ang kasalang ito. Nagsasayang lang ako ng oras sa inyo. Meron akong ginagawang importanteng blueprint sa Cebu at wala akong oras makipagplastikan sa isang matanda at manang nakatulad niya. Ni hindi pa nga yata naligo. Gross. Doon na nag-snap si Ira. Ang pagod, ang jetlag, ang gutom at ang pressure na nararamdaman niya ay lahat naghalo-halo at sumabog. Imbis na umiyak at magreklamo, ngumiti lang siya ng matamis sa lalaki. Well, Mr. Johan Imperial, for your information. Lumapit si Ira sa lalaki. Ang tunog ng sapatos niya ay umalingaw-ngaw sa tahimik na kwarto. Inayos niyang salamin niya at tinitigan si Johan sa mga mata. Galing lang naman kasi ako sa 14-hour flight mula sa New York, kung saan nag-lecture ako sa harap ng mga world-class neurosurgeons tungkol sa kung paano ang pag-handle sa mga taong baliw na sa tingin ko'y kauri mo. Sayang at wala akong dalang gamit para i-check ka, pero huwag kang mag-alala. Sa tingin ko na may inborn yan. Nagulat ang lahat dahil sa sinabi ni Ira. Maging si Johan ay natigilan at medyo napatras ang ulo. Hindi sanay na may taong sumasagot sa kanya. Usually kasi, takot ang lahat ng nakapaligid sa kanya. At huwag kang mag-alala. Hindi rin ako interesadong magpakasal sa isang aruganting lalaking katulad mo na ang tanging alam lang ay magsungit habang nakaupo sa mamahaling wheelchair niya. You talk about building some skyscrapers? Why not try to build some manners first? Kasi wala ka nun. Hindi na niya hinintay pang makasagot si Johan. Tinalikuran na niya ito. Bago pa man siya makakyat sa hagdan, ay nagpahabol pa siya. At itong manang na ito, hindi mo alam na baka akong makakatulong dyan sa pinoproblema mo. Tumingin si Ira sa binti ni Johan at inilipat ang tingin sa mga magulang niya.
Mom, Dad, aakit na po ako. Kailangan ko ng maligot kumapit na yatang umaalingaso na baho ng lalaking yun sa akin. Trina, let's go. Naiwan si Johan na nakabuka ang bibig habang ang mga magulang nila ay hindi alam kung tatawa ba't magiging seryoso. Sa unang pagkakataon, may tumalo kay Johan Imperial. Kinabukasan, kung masama ang gising ng ordinaryong tao, pues mas malala at impyerno ang gising ni Johan Imperial. Sir Johan, kailangan mo na pong mag-ayos. Ilang oras na lang ay check up nyo na po. I said I don't want to. Sinabi ko na sa inyo na ayokong pumunta ron. Sigaw ni Johan sabay bato ng unan sa pinto. 8:00 pa lang ng umaga pero parang nasa isang digmaan na sa loob ng mansyon. Sa labas ng kwarto ni Johan, nagkukumpulan ang mga katulong. Katok ng katok upang pagbuksan sila ng binata. Takot na takot din kasi ang mga itong pumasok dahil baka kung anong pambubulyaw na naman ang gagawin ng sir sa kanila. Sir Johan, please naman po. Sabi ni Mama Soledad, maligo na po kayo't mag-ayos dahil pupunta raw po kayo sa ospital ngayon. Araw ng check-up niyo po ngayon. Nanginginig na sabi ni Yaya Cecil, ang mayordoma, na halos 20 taon ang naglilingkod sa kanila. I don't care. Bulyaw ni Johan. Nakatingin siya sa kaniyang mga binti. Napakagatang labi dahil hindi pa rin ito gumagalaw. Araw-araw pagkagising niya'y lumpo pa rin siya. Parang 2 lumang trosong nakapatong sa wheelchair ang kaniyang mga paa. Ni walang buhay at wala ng silbi. Araw-araw pinapakita nito sa kanya kung gaano siya ka-worthless at kung ano ang nawala sa kanya. Dati, siyang unang nagigising sa mansyon para sa morning run niya. Ngunit ngayon, kailangan pa siyang buhatin ng nurse na kinuha ng mga magulang niya sa kanya para lang makapunta sa banyo upang maligo. Umalis na kayo, okay? Ang gawin niyo, pumunta kayo kay mom at sabihin na ayoko magpa-check up sa doktor. Lalo na kung sa ospital lang naman ng mga Cruz na pagmamay-ari ng manang na yon. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Doña Soledad. Bihis na bihis at mukhang excited pa. Johan, stop acting like a child! Matarig na sabi ng ina habang inaayos ang kurtina para pumasok ang sinag ng araw. Huwag kang mag-alala, okay? Hindi tayo pupunta sa ospital ng mga Cruz at hindi sila konektado rito. Pero guess what? Nabalitaan namin ang tungkol sa isang misteryosong doktor galing sa US. Kilala mo ba si Dr. AC? Bali-balitang narito raw ang babae sa Pinas. Napairap si Johan. Dr. AC? Sino yan? Isa na namang quack doctor at AC. Hanep parang aircon lang . Funny, Johan. Very funny. Sarkastikong sagot ng ina. Sabi nila, she has a healing hands. Marami na siyang napalakad na sinukuanan ng ibang doktor. She's elusive. Mahirap ding hagilapin. Even the politicians sa ibang bansa hinahanap siya. Pumayag nga lang siya dahil, well, I pulled some strings and I promised a hefty donation to her chosen charity. Ma'am, pagod na ako sa fall soap. Every month na lang meron kang pinapakilala sa akin ng mga doktor. At anong sasabihin? 10% chance. Pinakamababa ng 5% para mapagaling nila ako. Ang pinaka-worst pa, they can't do it dahil malala itong nangyari sa akin. Pagod na sabi ni Johan sa ina. Tumingin na lamang siya sa drafting table niya kung saan nakatambak ang mga unfinished blueprints na ginagawa niya. Just leave me alone, Mom. Wala namang magbabago . I'm stuck in this chair forever at matagal ko nang tanggap yun. Lumapit si Soledad at hinaplos ang buhok ng anak. Kahit ang babae ay nalulungkot din sa sitwasyon ni Johan. Sino nga ba naman ang inang hindi mamumroblema kapag ganito ang anak niya? Ang isang binatang napakalaki ng confidence sa sarili noon at tila ba'y naglaho ng parang bula simula nang maging lumpo ito. Please anak, just one last try. Nasa baba na raw siya. Hindi na rin tayo pupunta sa ospital. Give her 10 minutes. Kapag hindi mo nagustuhan ang sasabihin niya, ako mismo magpapalaya sa kanya sa mansyon. Napabuntong hininga si Johan. Wala siyang choice kundi ang sumunod na lang sa nanay niya. Mahal niya ito at hindi niya kayang matiis kapag
nakikita itong malungkot. Fine. Papasukin mo rito sa kwarto ko. Ayokong bumaba, Mom. Pero kapag sinabi niyang everything happens for a reason, o kaya matinding dasal ang kailangan ko, at magkakaroon rin ng himala, papaalisin ko agad siya. Deal! Seryosong sabi ng ina niya. Masayang lumabas si Doña Soledad sa kwarto niya at naiwan si Johan na nakasimangot. Inayos niya ang sarili. Hindi dahil gusto niyang magpa-impress, kundi dahil ayaw niyang magmukhang kaawa-awa sa mata ng iba. Inayos niya ang kaniyang gulugulong buhok at nagsuot ng malinis na t-shirt. Kahit nalumpo siya'y kailangan pa rin niyang maging presentable sa lahat. Ilang sandali pa, narinig niya ang tunog ng elevator sa hallway. Tama, nagpalagay sila ng elevator sa mansyon para sa kanya. Hanggang sa bumukas ang pinto ng kwarto niya at unang pumasok ang pamilyar na pabangong na amoy niya kahapon nung nasa bahay siya ng pamilyang Cruz. Magkahalong vanilla at flowery scent na nagpa-addict sa kanya. Maya-maya pa'y narinig niyang tunog ng stelito na tumatama sa sahig ng kwarto niya. Good morning, Mr. Imperial. Ang boses na yon ay sobrang pamilyar, sobrang sexy at may halong authority. Parang narinig niya na yon kahapon, hindi niya lang mawari kung sino. Dahan-dahang lumingon si Johan sa direksyon kung saan niya narinig ang boses at inihanda ang kaniyang palaging masungit na ekspresyon. Subalit paglingon niya, nablangko ang kaniyang utak. Ramdam niyang paninigas ng kaniyang katawan dahil sa sobrang gulat. Hindi niya inaasahan ang babaeng nasa harapan niya ay nakasuot ng fitted na Armani white blazer. Sa loob nito ay isang emerald green na silk blouse na nagpatingkad sa mamputing leeg ng dalaga. Naka-tailored black slacks na bumagay sa Jojo Bragais nitong heels. Ang gulo-gulong buhok nito kahapon ay ngayon ay sobrang maayos na at nakalugay pa. Sobrang kinis na rin ang mukha nito at hindi na sobrang haggard. Nag-ayos na rin ito at naging presentable sa harap niya. Ang labi nitong maputla kahapon, ngayon ay parang isang cherry ng sobrang pula. Napaka-intimidating, sobrang sophisticated at maladyosa na itong tingnan. Kahit nakasuot pa rin ang dalaga ng salamin, ay hindi pa rin nababawasan ang kagandahang taglay nito. Parang isang bida sa isang K-drama na pinapanood ng kaniyang kapatid na si Lilac. She's damn gorgeous today. Yun lang ang nasa isipan ni Johan. Maya-maya pa'y dahan-dahang tinanggal ng babae ang salamin at sinabit yun sa neckline ng blouse nito. Tinitigan lamang siya ni Ira at dahan-dahang ngumiti, yung ngiting may halong pang-aasara. O ano, natameme ka Mr. Imperial? Gulat ka bang hindi na ako yung manang na tinawag mo kahapon? Mas lalong nanlaki ang mga mata ni Johan. Muntik na nga siyang mahulog sa wheelchair dahil sa bilis ng tibok ng puso niya. You? Yes, ako nga. Sagot ni Ira habang naglalakad papalapit sa kanya. Dr. Ira Cruz, aka ang sinabihan mong manang kahapon. Nilapag ni Ira ang kanyang medical bag sa ibabaw ng drafting table ni Johan. Tinabig ng konti ang mga blueprints na gawa ng lalaki. At ako lang naman ang Dr. AC na hinaharap ng karamihan. Nasurpresa ka ba? Sa pagkakaalam ko, hinahanap mo raw ako noon pa. No, impossible. You look... Nahuutal na sabi ni Johan. Tinignan nito si Ira mula ulo hanggang paa. Hindi makapaniwala na ang babaeng kahapon at ang babaeng ngayon ay iisa. You look different. Kahapon mukha kang manang. Ngayon, mukha ka ng normal na tao. Just wow. Manghang sabi ni Johan, hindi mapigilan na maramdaman ang paghanga sa babae. Wow, thank you ha. Napaka-consistent naman ang pang-insulto mo. Sarkastikong sagot ni Ira. Nagkataon lang na galing ako sa conference kahapon. At diretso na agad akong nagbiyahe rito sa Pilipinas. Hindi ko naman alam na pupunta ka pala sa bahay at bibisitahin ako. Are you excited to be my husband, Mr. Imperial? Napaiwas ng tingin si Johan. Why should I? Ikaw pa rin yung manang na nakilala ko kahapon. Umirap lamang si Ira sa lalaki. Then, wala kang choice.
Dahil hindi lang ako ang magiging asawa mo. Ako rin ang magiging doktor mo. Ayoko. Lumabas ka. Hindi kita kailangan. Sigaw ni Johan. Namumula na rin ang mukha ng lalaki dahil sa halo-halong emosyon, hiya, galit at pagkabighani sa dalaga. Hirap man itong aminin sa sarili, ngunit talagang nabighani siya sa dalagang ito. Hindi ka doktor. Alam kong isa kang fraud. Nagpapanggap ka lang no. Para ano? Para magpa-impress sa akin. Correction! Lumapit si Ira at inilapit ang mukha niya kay Johan. Sobrang lapit na naaamoy ni Johan ang mabangong pabango ng dalaga. I am a neurologist and a psychiatrist trained in New York. I graduated summa cum laude from Oxford University. At ako ang tanging makakapagpagaling sa'yo dahil ako lang naman ang bukod tanging hinahanap mo. Napaatras si Johan dahil bigla itong kinabahan. Anong gagawin mo? Sa tingin mo ba'y makakalakad pa ako? Gagaling pa ba ako? Kinuha ni Ira ang isang malaking reflex hammer mula sa bag at pinakita yun kay Johan. Iniwagay-uway pa ito ng babae sa kanya, tsaka tumango. Based sa case mo, malaki ang chance na mapalakad kita. Basta't, you have to trust me, Mr. Imperial. Paano ka nakakasigurong makakalakad nga ako? Marami ng doktor na sumuri sa akin at galing pang abroad. Lahat sila hirap akong pagalingin. It's either 10% or 20% chance ang findings nila sa case ko. Nakayukong sabi ni Johanna. Gustuhin man itong maniwala sa sinabi ni Ira, ngunit marami ng doktor na nagsabi sa kanya na wala na talagang chance na makalakad siya. Ngumisi lang si Ira at umupo sa harapan ni Johanna. Ngayon ay magkapantay na silang dalawa. Napaigtad ang binata ng haplusin ni Ira ang hita niya. Tumindig ang kaniyang mga balahibo sa uri ng haplos na ginagawa nito sa binti niya. Kung hindi lamang siya baldado, ay baka iisipin niyang nilalandi siya nito. Tiningnan niyang dalaga. Seryoso nitong sinusuri ang paa niya. Confident ako na mapapagaling kita. Ilang taon ko na rin inaral ang case mo. Marami na rin ako napagaling na pareho ng problema mo. Kaya huwag kang mag-alala. You are safe with me. Pero bago muna yon, ngumisi si Ira. Isang ngiting demonyo ang pinakawalan niya kung kaya't nagsitaasan ng balahibo ni Johanna. At dahil tinawag mo kong manang kahapon, sisiguraduhin kong magiging exciting ang therapy session natin. Handa ka na ba, Mr. Imperial? Tanong pa ni Ira at winagayway ang hawak-hawak nitong maliit na hammer. Teka. Anong gagawin mo sa akin? Relax, sabi ni Ira. Reflex check lang naman ang gagawin ko sa'yo. Titingnan natin kung okay pa ba yung tuhod mo o kung pati nerves mo kasing tigas na ng pag-uugali mo. Tinaas ni Ira ang hammer, handa nang gawin ang balak nito sa lalaki. Ngunit sumigaw si Johanna. Wag! Masakit yan! Please! Pikit matang sabi ng lalaki sa kanya. Wala pa nga Sagot naman ni Ira at doon isang mahinang palo, ngunit may diin ang ginawa ng dalaga sa tuhod ng binata. Sapat nang maramdaman yon ni Johanna. Aray! Sira ulo ka ba? Sigaw ni Johanna at napahawak na lamang sa tuhod. Hindi man lang pinansin ni Ira ang namimilipit sa sakit na si Johanna. Bagkos, tinitigan niya lang ang binti ng binata. Nakita niya ang maliit na reaksyon ng tuhod nito. Agad niyang kinuha ang kaniyang notepad at nagsulat doon. Okay na rin. Sabi niya matapos obserbahan ang binti ng lalaki. Anong okay? Sinaktan mo ko at pinukpok mo pang lecheng martilyo mo ang tuhod ko. Okay yun para sa'yo? Paano kung hindi na talaga ako makalakad pa? Inis na bulyaw ni Johan sa kanya. Tanga ka ba? Anong martilyo? Equipment ko to. Ngayon ka lang ba nakakita ng ganito? Alam mo bang good thing na nasaktan ka? Ibig sabihin, okay pang nerves mo. At kung okay pang nerves mo, may chance na makakalakad ka. Seryosong paliwanag ni Ira sa kanya. Kung wala kang naramdaman kanina, dun tayo dapat kabahan. Since nasaktan ka, may pag-asa pa tayong ayusin yung buhay mo, Mr. Sungit. Natahimik si Johan dahil sa sinabi ni Ira. Sa gitna ng sakit at asara, narinig niya ang salitang matagal na niyang hindi naririnig, ang salitang pag-asa.
Unti-unti siyang napatingala sa dalaga. Nakataas lang ang kilay nito at nakapamewang sa kanya. Hawak-hawak pa rin nito ang maliit na martilyong pinampukpok sa kanya kanina. O ano, tutunga ka na lang ba dyan? Ayaw mo bang gumaling? Kasi kung oo, aalis na ako rito. Mayabang na sabi ni Ira at balak na sanang iligpit ang kanyang mga gamit. Ngunit agad na pinigilan siya ni Johan. Sige, maniniwala ako sa'yo. Simula ngayon, ikaw ng doktor ko. Gusto kong gumaling, Ira. Gusto kong makalakad ulit. Sa labas ng pinto, nakadikit ang tenga ni Manang Cecil at Doña Soledad. Kanina pa pala nakikinig sa pinag-uusapan ng dalawa. Ma'am, bulong ni Manang Cecil. Nag-aaway po ba sila? Bakit hindi po natin sila pigilan? Napangiti si Soledad at napahagikit. Hayaan mo sila, Manang Cecil. Mukhang nakatagpo ang sermon ng katapat niya. Sabi ko na nga ba't magiging magandang pagtatagpo nila. Naniniwala akong silang magkakatuluyan sa huli. Si Ira, magaling siyang doktor at may tiwala ako sa kanya na mapapagaling niya ang sermo. Hindi lang ang hita nito, kundi ang malayelo pa nitong puso. Hindi na ako makapaghintay na mangyari yon. Nai-excite na sabi ng Doña Soledad sa katulong nila. Ni hindi rin makapaniwala na si Ira pala ang matagal nang hinahanap nila. Sa loob, nagsisimula pa lang ang giyera ng dalawa. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Johan ang pag-asa at kasiyahan. Kung akala ni Johan, madali lang ang pagpapagaling sa baldadong binti niya, nagkakamali siya. Dahil ang mga susunod na araw ay magiging brutal sa kanya. Magiging challenging para sa lalaki ang bawat araw ng therapy nila ni Ira. Hindi lang yon, sobrang strikta pa ng kanyang doktor. 7:00 pa lang ng umaga, nabulabog na ang kwarto ng binata dahil sa malakas na katok ng dalaga. Kung sa normal na araw ay tanghalin na siyang nagigising, ibahin na ngayon dahil may human alarm clock na siya. Rinig na rinig pa niya ang kantang Wake Me Up Before You Go na pinapatugtog sa labas. Ang usapan nila ni Ira kahapon ay 8:00 sila magsisimula. Pagtingin niya sa oras ay 7:00 pa lang. Napamura siya ng mahina't ginulo niya ang kanyang buhok dahil sa sobrang ines. Hanggang sa narinig niyang bumukas ang pintuan ng kwarto. As expected, pumasok si Ira. Suot-suot ang simpleng workout outfit nito. Good morning, sleepyhead! Sigaw ni Ira gamit ang isang megaphone kung kaya't napahila mo si Johan ang muka. Tama, may dalang megaphone ng dalaga. Oras na para sa morning workout natin. Hello? Antok na antok pa siya kung kaya't napatakip siya ng unan. Ano ba? Ang aga-aga. Hindi ba't sabi mo 8:00 tayo magsisimula? Bakit nandito ka na? At anong ayos yan? Talagang naka-pink outfit ka pa ngayon. Para kang highlighter na tinubuan ng muka. Inis na sabi ni Johan sa dalaga kung kaya't mas lalo rin itong nainis. Ganon. Agad na pinindot ni Ira ang sirena ng megaphone kung kaya't naglabas ito ng napakalakas na tunog. Dahil doon, napatakip siya ng tenga. Dahil ang aga-aga pa iniinsulto mo na ako, magiging mahirap ang exercise natin ngayon. Sigaw ni Ira kung kaya't napaungol na lamang si Johan. Hindi na nagreklamo pa si Johan at pilit na bumangon sa kama. Walang kahirap-hirap itong umupo sa wheelchair nito. 10 sit-ups, mamaya ha? Habol ni Ira kung kaya't napaungol ulit si Johan. Abuso naman yan. Ba't nagrereklamo ka pa? Gusto mo bang gawin natin 20? Banta ni Ira. Walang nagawa si Johan kundi ang pumasok sa banyo at naligo. Hindi na rin ito nagreklamo kay Ira. Ngumisi lang ang dalaga. Tila ba nag-i-enjoy sa ginagawa niya. Sa loob ng 2 linggo, naging impyerno ang buhay ni Johan. Araw-araw ay dinadala ni Ira si Johan sa gym ng mga imperial. Ibang klase rin si Ira ang mag-conduct ng therapy. Hindi ito yung typical o normal na therapy session ng pasyente niya. Mas pinahirapan niya talaga si Johan dahil sobrang nakakainis ang paminsan-minsan na pang-iinsulto sa kanya ng lalaki. Okay, Johan, lift your leg.
Higher! Yung kasing taas ng pride mo. Kaya mo yan! Sabi ni Ira habang prenteng nakaupo sa silya at kumakain ng mansanas. Si Johan na kanina pa nag-exercise ay hindi mapigilang magreklamo. Damn it! Pagod na ako. Kanina pa tayo rito. Nakakahalata na ako. Pinapahirapan mo ba ako, Manang? Inis na sabi ni Johan. Tumatagaktak na ang pawis nito sa muka. Nanginginig na rin ang mga braso ng lalaki, kakabuhat ng mga bars. Pagod? Wala pa nga tayo sa exciting part. Sagot ni Ira. Kumagat ulit ng mansanas at mayabang na tiningnan ng lalaki. Ang lakas mong magreklamo, tinawag mo pa akong Manang kanina. Ang talas talaga ng dila mo, Mr. Imperial. Bakit hindi mo nalang ipunin yung energy mo para sa therapy natin? Ang galing mong mang-insulto pero sa simpleng exercise hindi mo magawa? Walang nagawa si Johan kundi sumunod na lamang sa dalaga. Dala ng takot din kasi kay Ira at baka kung ano-ano pang ipapagawa sa kanya. Minsan kasi kapag ayaw kumilos ng lalaki, ay tinatakot ng dalaga si Johan na hanggang gabi sila matatapos. Sino ba naman ang hindi matatakot doon? Buong araw kayong nasa therapy, sobrang nakakapagod. Pero sa kabila ng asara nilang dalawa, may napansin si Johan. Gabi-gabi, pagkatapos ng sessions, nakikita niya si Ira na nagbabasa ng makakapal na libro tungkol sa case niya. Nakikita niya itong nakikipag-video call sa mga dating kasamahan sa New York. Nagtatanong ng mga bagong techniques na may gagamit pa para sa kanya at sobrang na-appreciate niya yon. Isang hapon, habang nagpapahinga sila, tinabihan ni Ira si Johan. Napansin ng dalaga na namumulikat ng binti ng lalaki kung kaya't agad niya itong minasahe. Medyo nakaramdam pa ng ilang si Johan ngunit sinamaan niya lang ito ng tingin. Ang resulta, umiwas ang lalaki at hinayaan na lang siya sa ginagawa niya. Sa gantong oras, hindi niya mapigilan na mag-alala kay Johan. Alam niyang medyo okay sabihin na nating naging terror siya, pero ginagawa lang niya yon para mapagaling ito. Hindi kasi magiging successful ang therapy nila kung hindi siya magiging istrikta. Lalo pat sa ugaling ni Johan na ang tigas ng ulo. Ilang minuto rin niyang hinilot ang binata hanggang sa nakita niyang ginhawa sa mukha nito. Doon lamang siya tumigil at napaupo sa tabi nito. Kahit siya ay napapagod din dahil sa reklamador at tamad na lalaking ito. Hindi nga niya alam kung bakit ito naging architect. Bakit ka nga ba naging architect? Basag ni Ira sa katahimikan. Tumingin si Johan sa kanya. Tila ba sinusuri kung nangaasar na naman siya o ano. Pero tiningnan lang niya ng seryoso si Johan. Interesado rin naman kasi siyang malaman kung bakit ito naging architect. Kapansin-pansin din kasi sa loob ng kwarto ng lalaki ang mga sketches ng mga buildings, pati ng mga ginagawang blueprints nito. Dahil gusto kong gumawa ng mga bagay na tatagal kahit wala na ako. Sagot ni Johan. Nakatingin sa bintana kung saan tanaw ang isang building na gawa nito. Alam mo yun, alam kong walang permanente rito sa mundo. Tao nga namamatay. Yung damdamin natin, hindi ba nagbabago? Pero itong mga building na nakikita natin, kung maganda ang pundasyon, tatagal yan ng daang taon. Sabi nga nila, building stands tall even if the builders is broken. Malungkot na tumingin si Johan sa binti nito at nagpatuloy. Gusto kong may maiwang at least konting contribution sa mundong ito. Kahit isa na akong lumpo. Isa nang may sira at kakulangan. Isang worthless na tao kumbaga. Natahimik si Ira. Napatingin din siya sa lalaki at tila namangha sa sinabi nito. Medyo may pagka-deep rin pala kausap pang lalaking to. Sa likod ng kasungitan at kayabangan, may isang artist na takot makalimutan at takot na mawalan ng kwentang buhay dahil lang sa hindi ito makalakad. Sobrang napahanga siya dahil sa taglay nitong lakas ng loob na kahit may disability, hindi pa rin nawawala sa lalaki ang pangarap nito. Alam mo, architect? Sabi ni Ira, medyo lumambot ang boses. Okay na sana eh. Napahanga mo na ako pero may hindi lang ako nagustuhan sa uling sinabi mo. Bakit?
Ano bang mali sa sinabi ko, Dr. Ira? Seryosong tanong sa kanya ng lalaki. Makinig ka. Huwag mong sasabihing worthless kang tao, okay? Hanga nga ako sa'yo kasi you're working. Hindi ka rin tumigil sa pangarap mo. May mga pasyente nga ako sa New York na tumigil na talaga sa buhay. Tipong nagkukulong na lang sila sa isang kwarto. Pero ikaw, you were different, Mr. Imperial. At anong sinasabi mo may sira? Kung may sira ka, then ayusin natin. Kung kayo nga sa trabaho nyo kapag may nakitang sira anong gagawin nyo? Fix it. Tumango si Ira, tsaka nginitian ang lalaki. See? Sa medisina naman, we call this recovery. Kaya wag kang mawalan ng pag-asa, Mr. Imperial. Wag mo rin sabihing worthless ka dahil hindi yun totoo. Natigilan si Johan dahil sa sinabi ng dalaga. At sa unang pagkakataon, hindi na inis ang nararamdaman niya. Unti-unting bumilis ang puso niya at sigurado siyang hindi yun dahil sa ginawa niyang exercise kanina. Kita niya ang sinseridad sa mukha ni Ira. Isang pag-asang nagpalakas lalo ng loob niya. Unti-unting sumilay ang ngiti sa labi ni Johan. Yung ngiting halos umabot na sa mga mata. Hindi niya tuloy mapigilan na asarin ulit ang dalaga. Salamat sa comfort mo, Manang. Comfort? Asa ka? Tawa ni Ira, sabay pitik sa noon ni Johan. Wala sa kontrata natin yun, no? Sige na, simulan na ulit natin ang therapy session. Siguro, chinichika mo ako para maubos ang oras natin, no? Aray ko naman, sadista ka talaga. Oo na, at hindi kita chinichika. Ikaw tong tanong ng tanong sa akin Ako pang sinisi mo. Ilang segundo ring nagdaan ang katahimikan nang magsalita si Johan. Talaga bang nagsasabi ka ng totoo? Na may chance pa akong maging normal? Na makakalakad pa ako? Naputo lang sasabihin ni Johan ang hawakan ni Ira ang kamay niya. Hindi talaga siya makapaniwala na may taong tumutulong sa kanya upang makalakad muli. Nawala na siya ng pag-asa noon, pero bumalik yun nang marinig niya ang sinabi ng dalaga sa kanya. Gusto kong magtiwala ka sa akin ng buo, Johan. Paniwalaan mo ko dahil in the first place, ako naman ang doktor mo. At isa pa, ako ang future wife mo, kaya kapakanan mo ang tanging iniisip ko. Hindi naman ako kasing sama ng inaakala mo. Sabi ni Ira at umiwas ng tingin. So, gusto mo na ako maging future husband ngayon? Tukas ang sabi ni Johan kaya't napailing si Ira sa kanya. Tumayo na lamang ang dalaga at tinulungan siyang makatayo rin. Ewan ko sa'yo, tara na nga. Last set, kapag natapos mo to yung walang reklamo, ililibre kita ng ice cream. Ice cream? Parang batang nagliwanag ang mukha ni Johan. Anong flavor? Ikaw bahala, basta hindi yung Magnum ha, ang mahal-mahal kaya nun. Nagtawanan silang dalawa at sa kauna-unahang pagkakataon, tumawa si Johan ng napakalakas. Ang tawa na umalingaw-ngaw sa buong gym at narinig yun ng mga katulong sa labas. Sa araw na yon, hindi lang ang binti ni Johan ang gumagaling, kundi pati ang puso nitong matagal nang nakasarado sa mundo. Parang unti-unting gumuho ang pader na ginawa niya dahil sa babaeng nasa harapan niya. Makalipas ang ilang linggo, naging malapit ang loob ni Johan kay Ira. As if natanggap na niyang magiging asawa niya ito. Ngayon ngay naghahanda sila sa isang prenup shoot nila. Medyo kinakabahan si Johan ngunit nakakaramdam ng excitement. Ganon din si Ira na kasalukuyang inaayusan ng makeup artist na kinuha nila. Sobrang ganda mo talaga, Miss Ira. Napakaswerte ng mapapangasawa mo sa'yo. Hindi mapigilang sabi ng makeup artist niya nang matapos itong magkulay sa mukha niya. Si Ira ay napangiwi at napatango na lamang. Sa katunayan ay hindi siya sanay sa heavy makeup ngunit kailangan kasi ito para maging mas maganda siya sa shoot nila. Si Trina na nakakapasok pa lamang ng silid ay lumapit sa kanya. Hoy girl, sure ka na ba talaga dito? Sabi mo ayaw mong makasal sa lalaking hindi mo lubusang kilala. Bakit may pa-prenup shoot na? Hindi makapaniwalang tanong ni Trina. Kakabalik lang nito
sa isang seminar mula sa Cebu. Si Trina na munang pinapunta niya roon dahil busy siya sa pagpapagaling kay Johanna. Trina, seryoso ako. At isa pa, wala rin naman akong choice eh. Kailangan nila mamang tulong ko. Yung sinabi ko nun sa'yong hindi ako papayag, dahilan ko lang yun para payagan mo akong pumunta rito sa Pinas. Sorry na, I really need to do this. Kailangan din ako ni Johan. Ewan ko ba sa'yo, ano bang meron kay Johan at desperada kang mapagaling ang mayabang na lalaking yun? Tumawa si Ira dahil sa sinabi ni Trina. Totoo naman kasing mahambog ang lalaking mapapangasawa niya. Basta, sa tamang panahon maiintindihan mo rin ako kung bakit ko ginagawa to. Miss Ira, nandito na po ang groom niyo. Labas na raw po kayo, sabi ng photographer. Sabi ng makeup artist niya kaya wala siyang nagawa kundi ang tangwa nito. Nginitian niya si Trina at hinawakan ang kamay ng kaibigan. Please, magtiwala ka sa akin, Trina. Alam kong maintindihan mo rin ako sa huli. Oo na, sige na. Ano pa bang magagawa ko? Mangiyak-ngiyak na sabi ng kaibigan niya. Inihatid siya ni Trina sa labas. Nasa isang malaking garden sila at yun ang nakuha nilang venue for wedding prenup. Nang makita niya si Johan ay napasinghap siya. Wala pa rin kupas ang kagapuhan nito. Kahit na nakaupo ito sa wheelchair, ay hindi pa rin yun kabawasan sa lalaki. Ramdam ni Ira ang bilis ng tibok ng puso niya, kaya agad niyang kinalma ang sarili. Hindi pa nga siya nakakabawi sa pagkagulat nang magsimulang lumapit sa kanya si Johan at dahan-dahang hinawakan ang kaniyang kamay. Let's go. Malambing na sabi nito sa kanya. Kahit ng mga taong nanonood, lalo ng mga magulang nila, ay nagulat dahil sa ginawa ng lalaki. Sa isip nila, kailan pa naging close ang dalawang ito? Samantala, sa Johan naman ay hindi maiwasang manlamig ang mga kamay. Hindi nito alam kung bakit nagawa niya yon sa harap ng maraming tao. Para bang may buhay ang kaniyang katawan at lumapit talaga sa babae para akayin ito. Kanina pa nga siya naiinis sa sarili dahil sa nararamdaman. Hindi niya maintindihan kung bakit kanina pa nagwawala ang kaniyang puso nang makita niya ang babae. Ilang araw na siyang nalilito sa kaniyang nararamdaman. Para siyang mababaliw sa kakaisip kung bakit ganito ang nagiging reaksyon ng puso niya pagdating sa dalaga. More emotions, couple. Isipin niyo na mahal niyo ang isa't isa. With feelings. Ganyan nga. Closer. Sigaw ng photographer na si Miko sa kanila. Si Miko ay isang professional photographer na halos kinukuha ng mga sikat at kilalang tao sa Pilipinas para maging photographer ng mga ito. Si Ira na nakasuot ng isang flowy white dress habang si Johan ay nakaupo sa wheelchair. Suot ang isang suit na bumagay sa lalaki. Nang marinig ang isang click ay agad na lumayo si Ira kay Johan, kaya napailing si Miko. Hindi nagsisiyahan dahil sa nakikitang awkwardness ng dalawa sa isa't isa. Yaka po sa bewang ni Miss Ira, Sir Johan. Utos ni Miko sa kanila. Nahihiyaman ngunit agad na niyakap ni Johan ang bewang ng babae. Isang kamay lang ang ginamit niya at ngumiti ng pilit sa kamera. Closer po! Smile! Sigaw ni Miko. Tila nahihirapan dahil sa pose ng dalawa. Wala itong makuhang magandang larawan dahil ang awkward ng dalawang tingnan. Mas maganda po yata mag-isip tayo ng magandang pose, ano? At smile po, Sir Johan. Yung hindi pilit. Napakaganda ng bride natin, oh. Ngiting sabi ni Miko. Sa buong photoshoot ay palaging pinupuri ng binata si Ira. Gusto nga nitong kuning model ang babae kung hindi lang ito natatakot sa masamang tingin na binibigay sa kanya ng groom nito. Kanina pa ito hindi makagalaw ni hindi man lang tinitingnan ang bride na para bang nahihiya. Napailing na lamang si Miko. Kung siya lang rin ay baka ganun din ang mangyayari sa kanya. Ang kagandahan ni Miss Ira Cruz ay talagang nagpapatameme sa kahit sinong lalaki. Napakaswerte ni Sir Johan na magkaroon ng isang almost perfect na babae. Pansin ko pong hindi kayo gumagalaw sa pwesto niyo, Sir Johan. Naintindihan ko pong nararamdaman niyo. Talagang breathtaking din kasi ang kagandahan ni Miss Ira ngayon. Tumawa ng mahina si Ira
Miko, huwag kang mambola riyan, baka maniwala. Ahem. Pwede na bang ipagpatuloy ang photoshoot para matapos na? Putol na sabi ni Johan, kaya pilit na ngumiti ang dalaga. Galingan mo kasi ang pag-post. Masyadong pilit ang ngiti mo. Ayaw mo bang pakasalan ng isang magandang babaeng katulad ko? Bulong na tukso ni Ira kung kaya't napaubo si Johan. Gagalingan ko talaga. Try me. Hinila ni Johan ang bewang ni Ira at pinaupo sa hita niya. Sa puntong yun, nagulat at napasinghapang mga tao na nanunood sa paligid. Ang mga magulang naman ng dalawang ikakasal ay kinikilig dahil sa nakita. Yan, gusto kong post na yan, Sir Johan. Very good. Sabi ni Miko at mabilis na kinuhanan sila. Dahan-dahang inilapit ni Johan ang muka kay Ira. Lalayo na sana ang dalaga nang pigilan siya nito. Don't. Stay still. Hindi ba't sinabi mong galingan ko? Bulong na sabi ni Johan kaya't natigilan si Ira. Hanggang sa biglang naramdaman ni Ira ang malambot na labi ni Johan sa labi niya. Kahit nakalapat lamang yon, ay grabing epekto nun sa kanya. Sumiklab ang init sa katawan niya hanggang sa nakita niyang nakapikit si Johan at tila ba ninanamnamang sandaling yon. Hindi na rin gumana ang utak ng dalaga hanggang sa nagpatianod na lamang siya sa kung anong sinisigaw ng puso niya. Ilang segundo ring nakalapat ang labi ng isa't isa nang marinig nilang sigaw ni Miko. Perfect! Napakaganda! May nakuha na akong perfect shot. Masayang sabi ni Miko sa kanila. Kaya naman, nang marinig ni Johan ang sigaw ng lalaki, ay kumalas na agad ito sa kanya. Naramdaman din niyang gigil na pinisil ni Johan ang kaniyang bewang kaya't napataas ang kilay niya. Sorry. Utal na sabi ng lalaki at umiwas ng tingin. Namumula rin ang tenga nito. Okay lang. Talagang ginalingan mo. Yan lang ang nasabi ni Ira at sa wakas, nakaya niyang tumayo kahit na nanginginig ang kaniyang mga binti. Natapos ang kanilang photoshoot pero hindi pa rin sila tinitigilan ng mga magulang nila sa pang-aasara. Balae, sinabi ko naman sa'yo, bagay na bagay talaga ang mga anak nating dalawa. Masayang sabi ng ina ni Johan sa ina ni Ira. Tama ka, Balae. Masaya ako na nagkakamabutihang loob na sila. Hindi na rin ako makapaghintay na ikasal sila. At sana, bigyan na rin tayo nila ng apo. Humalakhak ang mga magulang nila kung kaya't sabay silang napangiwi. Ang cringe nila. Gusto mo na bang umuwi? Tanong ni Johan sa kanya. Agad na tumango si Ira at hinila ang wheelchair ng binata. Oo, kanina pa ako uwing-uwi. Sa nakalipas na mga linggo, puro asaran at bardagulan ang nangyayari sa physical therapy ni na Johan at Ira. Pero sa likod ng lahat ng yon, may nabuong mutual understanding ang dalawa. Isang weird mutual understanding kung saan ang love language ng dalawa ay puro panginsulto sa isa't isa. Pero habang papalapit ang araw ng kasal nila, ramdam ni Ira ang mabigat na mood ng binata na para bang pinipilit nitong gumaling. Hindi na nga siya mahigpit sa therapy nila, ngunit ito naman ang naghihigpit sa sarili. Kapag sinabi niyang tapos na ang therapy nila, hindi pa rin ito nakikinig at nagpapa-extend pa ng oras. Hindi niya maintindihan ang binata. Tuwing gabi naman, pagkatapos ng therapy nila, nakikita niya si Johan na nakatitig lang sa malaking salamin. Minsan ay nakatitig lamang ito sa sariling mga binti. Kung tutuusin, malaking improvements ng therapy na ginagawa nila. Maganda rin ang result dahil medyo nagagalaw na ni Johan ang binti nito. Ngunit para sa lalaki, hindi pa rin ito sapat. Isa lang kasi ang gusto ni Johan, bago pa man sila ikasal ni Ira, ay dapat na makalakad siya sa altar. Ayaw niyang ikasal na naka-wheelchair dahil ayaw niyang mapahiya ang dalaga. Isang gabi, tahimik ang buong paligid ng Imperial Mansion. Tulog ng mga katulong, pati ng mga magulang ni Johan. At dahil late nang natapos ang therapy nila, napagdesisyonan ng magulang ni Johan
na patulugin na lang si Ira sa mansyon. Hating gabi noon nang magising si Ira. Malapit lang kasi ang kwarto niya sa gym kung kaya't naririnig niya ang kalansing ng mga weights sa loob. At dahil hindi rin siya makatulog, lumabas na lang din siya at sumilip sa loob ng gym. Kita niya si Johan na nakasando at short, pawis na pawis habang hinihingala. Nasa harap ang lalaki ng parallel bars. Sinusubukang maglakad habang hawak-hawak ang dalawang bakal. Kanina, nagawa nitong tumayo ng 5 segundo dahil sa alalay niya, ngunit pagkatapos nun ay hindi na nakayanan pa ng binata. A little improvement pero para kay Johan at Ira, sobrang laki na. Kaya ko to. Bulong ni Johan sa sarili. Architect ka, Johan. Tandaan mo, gumagawa ka ng mga matatahig na buildings. Imposibleng hindi mo kayang itayo ang sarili mo. Patuloy pa nito. Hanggang sa inilipat ni Johan ang tingin sa wheelchair nito sa gilid. Ayoko na sa'yo. Ayoko nang gamitin ka. Sabi pa nito na para bang may buhay ang wheelchair ng lalaki. Maya-maya pa'y huminga ng malalim si Johan. Hinawakan nito ang bakal ng mahigpit. Kitang-kita ni Ira ang mga ugat na nagsisilabasan sa kamao, pati na sa leeg nito dahil sa sobrang puwersa. 1, 2, 3, up! Sigaw ni Johan hanggang sa hindi inaasahang pagkakataon. Matagumpay na umangat ang katawan ng lalaki. Ramdam na ramdam ni Johan ang lamig ng sahig sa talampakan niya. Muntik nang mapaiyak sa tuwa siya, ngunit pinigilan niya lang. Yes! Bulong niya habang nangingilid ang mga luha sa mga mata. Sinubukan niyang ihakbang ang kanang paa. Isang maliit na step kagaya ng ginawa nila, Ira kanina. Come on, Johan. Move! Sigaw ni Johan sa sarili. Hanggang sa gumalaw ang mga paa niya at nakagawa siya ng maliit na step. Pero dahil sa sobrang tuwa niya, nawala ang focus niya. Ang tuhod niya ay biglang nanghina at bumigay. Hanggang sa bigla siyang nag-collapse at bumagsak sa sahig. Ang tunog ng pagbagsak ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Kasabay nun, ang malakas na ungol ng lalaki dahil sa sobrang sakit. Nakatama rin kasi ang siko niya sa handle ng parallel bars. Sinubukan niyang bumangon ulit pero hindi na sumusunod ang katawan niya. Namimilipit siya sa sakit at walang magawa para makatayo. Ang wheelchair din niya ay gumulong palayo dahil nasipa niya ito kanina. Wala kang kwenta. Hikbi ng lalaki habang sinasaktan ng mga paa. Wala ka talagang kwenta. Bakit hindi ka nalang namatay? Pabigat ka. Inis niyang sabi sa kaniyang sarili. Walang kasing sakit ang nararamdaman niya ngayon. Tila ba nawalan siya ng pag-asa na makalakad muli. Talo na siya at magiging lumpo na siya habang buhay. Hindi na rin niya kaya at magiging pabigat siya kay Ira. Hindi lang yon, magiging kahihiyan din siya ng kaniyang pamilya. Hanggang sa hindi niya namalayan na lumapit pala si Ira sa kanya. Nag-aalala siya nitong tiningnan. Si Johan, ang aruganting CEO architect ng Imperial Holdings, nakadapa sa sahig at umiiyak. Tila ba nawala ang antok ni Ira sa mga oras na yon. Agad niyang inalalayan si Johan at pinaupo ang binata. Ano bang ginawa mo? Hindi pa tapos na tayo sa therapy natin? Nagpapanik na tanong ni Ira. Chinecheck ang pulso at ulo ni Johan kung may sugat ba. Bakit ka tumayo ng mag-isa? Alam mo namang dapat kasama mo ko kapag ginagawa mo to. Huwag mo kong hawakan. Frustrated na sabi ni Johan sa kanya. Nagulat pa nga siya nang tabigin nito ang kamay niya. Umalis ka na. Hayaan mo lang isang tulad kong walang silbi at mahina. Sabi pa nito sa kanya. Natigilan si Ira. Hindi makapaniwala sa sinabi ni Johan sa kanya. Biglang kumirot ang dibdib niya. Nang makita ang frustration at the same time, kalungkutan sa mukha ni Johan. Ang mga mata nito na puno ng kayabangan noon ay napalitan ng pagkabigo at mga luha. Johan. Mahinang sambit niya
Talo na ako, Ira. Garalgal na sabi ni Johan. Tumingala pa ito sa kisame. Tingnan mo nga ako. Magpapakasal ka sa isang lumpo. Hindi ka ba nahihiya? Hindi ko kayang maglakad, Ira. Hindi ko kayang maging asawa mo. Itigil natin ang kahibangang ito. Umuwi ka na rin sa New York. Iwanan mo na ako. Huminga ng malalim si Ira. Matapos na marinig, ang hinaing ni Johan ay doon niya naintindihan kung bakit ilang araw na itong balisa at pinipilit ang sarili na gumaling. Dahan-dahan niyang inilapit ang sarili kay Johan. Hinawakan niya ang mukha ng binata at pinagpantay ito sa mukha niya. Ngayon ay nagkatitigan silang dalawa. Kita niyang pamumula ng mga mata ni Johan. Halatang umiyak ito ng husto. Relax. Mahinang sambit niya kaya't napabuga sa hangin si Johan. Kinuha niyang tawil sa gilid at dahan-dahang pinunasan ang pawis nito sa noo. Sino bang may sabing kailangan mong makalakad muna para maging asawa ko? Sino? At susuntukin ko? Panimulang sabi ni Ira sa binata. Ano? Hinawi ni Ira ang buhok ni Johan dahil natatabunan nito ang makinis nitong muka. Ang sabi ko, hindi mo naman kailangang makalakad para maging asawa ko. Pabigat? Worthless? Para sa akin, hindi ka ganun, Johan. Sinasabi mo lang yan dahil kinakaawaan mo ko, Ira. Seryosong sabi ng lalaki sa kanya. Hindi naman kita kinakaawaan eh. Alam mo bang nararamdaman ko sa'yo? Ines, naiinis ako sa'yo. Gusto nga kitang sakalin ngayon eh. Birong sabi ni Ira, umaasang mawala ang bigat na nararamdaman ni Johan. Ano ito? Anong ginagawa mo sa akin ngayon? Hindi ba't awa ito? Kaya ba pumayag kang magpakasal sa akin dahil isa akong baldado? At wala ng babaeng magkakagusto? Naputo lang sasabihin ni Johan nang halikan ni Ira ang lalaki. Masuyong halik yon at punong-puno ng emosyon. Ilang segundo ring nagtagal hanggang si Ira na ang kumalas. I love you, Johan. Natulala lamang si Johan sa kanya. Napangiti siya nang makitang unti-unti na namang namula ang tenga hanggang sa umabot sa pisngi. Pakiulit mo nga sinabi mo. Totoo ba yan? Baka prank lang ito. Sa pangalawang pagkakataon, hinalikan ulit ni Ira ang lalaki kung kaya't napakagat si Johan sa labi. Punong-puno ng saya at kilig ang nararamdaman nila. I care about you. At totoo ang sinabi ko sa'yo. Hindi ko alam kung kailan basta ko na lang yun naramdaman. Aaminin ko nung sinabi ni Mom na magpapakasal ako sa isang lalaking hindi ko naman kilala, ay lubos kong tinanggihan yon. Tapos tinawag mo pa akong manang nun, kaya major turn off yun sa akin pero nung nakasama na kita sa therapy, dun ako napahanga sa'yo. Sa lakas ng loob mo, determinado palagi na gumaling. Johan, you're a strong man, kaya bakit kita kakaawaan? Ngumiti si Ira at hinawakan ang kamay ng lalaki. Napapikit ng mariin si Johan hanggang sa niyakap siya ng lalaki ng mahigpit. Parte ito ng pagsubok at proseso mo sa pagpapagaling. Ang pagbagsak mo hindi nangangahulugan ng katapusan. Hindi porket bumagsak ay susuko ka na. Pwede kang magpahinga tapos bumangon ka ulit. Tumulo ang luha ni Johan pero hindi na dahil sa galit kundi dahil sa nararamdamang kaginhawahan sa sinabi ni Ira. Pero, totoo talagang mahal mo ko? Dahil doon, kumala si Ira sa pagkakayakap nila at mahinang hinampas ang dibdib ng binata. Paulit-ulit tayo? Ira. Seryosong tawag ni Johan. Bakit? Mahal din kita. We. Oo, sa katunayan nga eh. Hindi ka naman mukhang manang para sa akin. Sinabi ko lang yun dahil naiinis ako sa sarili ko. Bigla kasing tumibok ng malakas nang makita ka. Hindi ko maintindihan pero yun ang naramdaman ko nung unang pagkikita nating dalawa. Nakakahiya mang aminin pero na love at first sight ako sa'yo. Umiwas ng tingin si Johan at mas lalong namula ang mukha ng binata.
So, hindi talaga ako manang? Nagandahan ka na sa akin nun pa man? Sinasabi ko na nga ba kaya siguro pa na yung pang-iinsulto mo sa akin kasi nahulog ka na. Napahalakak si Ira ngunit si Johan ay seryosong nakatingin lang sa kanya. Oo, sobrang ganda mo nun. At ikaw ang pinakamagandang babaeng nakita ko. Hanggang ngayon. Nawala ang ngiti sa labi ni Ira. Napaupo na lamang siya ng tuwid at hinintay ang sasabihin pa ng lalaki. Ira, sobrang salamat dahil dumating ka sa buhay ko. Salamat dahil sa tuwing bumabagsak ako. Nariyan ka para saluhin ako. Salamat din dahil hindi mo ko iniwan sa ere. You are my savior. At ayokong mawala ka sa buhay ko. Lalo na ngayon. Kaya nga pinipilit kong gumaling dahil natatakot ako na baka mag-back out ka sa kasal natin. Pag-amin ni Johan sa kanya. Napalunok ng mariin si Ira. Ramdam din niya ang pag-init ng kaniyang pisngi. Hindi dahil sa lamig ng aircon, kundi dahil sa sobrang kilig. Hindi naman kita iiwan eh. Tanggap kita, Johan. Hindi mababawasan ang nararamdaman ko para sa'yo dahil lang sa kondisyon mo. Pero hindi ko alam kung makakalakad ako sa kasal natin next week. Pero kung hindi man, okay lang ba sa'yo na makitang Pumiyok ang boses ni Johan dahil sa matinding emosyong nararamdaman. Okay lang ba sa'yo naka-wheelchair ako? Ulit na tanong ng lalaki sa kanya. Unti-unting sumilay ang ngiti sa labi ni Ira. Hinigpitan din niya ang hawak sa kamay ni Johan. Mr. Imperial, kahit gumapang ka papapuntang altar, okay lang sa akin. Basta ba siguraduhin mong hindi ka malilate. Nagkatitigan silang dalawa. Yung titig na puno ng pagmamahal sa isa't isa. Hanggang sa tumayo na si Ira at inabot ang kamay ng lalaki para tulungan itong bumalik sa wheelchair. Sa pagkakataong yun, biglang naglaho ang bigat sa dibdib ni Johan. Sobrang gaan na noon at tuwang-tuwa pang lalaki dahil pareho pala sila ng nararamdaman ni Ira. Hindi lang yun, tanggap din siya ng dalaga kahit ganito pa ang sitwasyon niya. Nang gabing yun, natulog si Johan na may ngiti sa labi at si Ira natulog din ng matiwasay sa tabi ni Johan. Tila ba nahanap ang comfort zone sa mga bisig ng binata. Tahimik pa ang buong mansyon nang magising si Ira. Kinapaka pa niya ang taong nasa tabi niya. Ngunit bigla siyang na-disappoint dahil wala na ito. Bigla niyang naalalang nangyari noon sa therapy room kung kaya't nagpagulong-gulong siya sa kama. Bigla kasi siyang kinilig. Akala niya walang nararamdaman sa kanyang binata. Ngunit ito pala ang unang nakaramdam na gusto siya. Worth it din palang pagsasabi ng totoong nararamdaman. Mabuti na lang at magandang resulta. Pumasok din sa isip niya ang halikan nila ni Johan kung kaya't impit siyang napatili. Erase. Ang lindi-landi mo talaga, Ira. Bulong niya sa sarili, sabay talokbong ng kumot. Ira, maghunos dili ka. Pasyente mong lalaking yun pero pinagnanasaan mo pa. Wait, magiging asawa mo naman siya pero okay lang yun. Patuloy pa niya. Nang makabawi sa nararamdaman niya, ay bumangon na siya. Sinuot niya ang isang puting wardrobe at lumabas ng kwarto. Dahil 4:00 pa lang at wala pang araw, dahan-dahan siyang naglakad papunta sa office ng binata. Nang makarating siya sa office nito, ay lumapit siya sa pinto. Maingat niyang dinikit ang tenga, umaasang marinig ang ingay sa loob. Dahan-dahan niyang pinihit ang doorknob at binuksan ang pinto. Sinilip niya ang lalaki at hindi siya nagkamali. Nakita niya si Johan nakaupo sa wheelchair sa harap ng drafting table nito. Ang tanging ilaw ng lalaki galing sa isang lampshade na nakatutok sa malaking papel. Seryosong-seryoso itong nakatingin doon. Nakakunot pa nga ang noo habang kagat-kagat ang dulo ng lapis. Magulo rin ang buhok ngunit hindi yun naging kabawasan sa angking kagwapuhan nito. Hay, mali. Hindi pwede to. Bulong ni Johan sa sarili. Hindi nakatiis si Ira. Pumasok siya ng tuluyan at tiningnan ang ginagawa ng lalaki.
Mr. Imperial, ang aga-aga pa para sa trabaho. Nakapag-almusal ka na ba? Basag ni Ira sa katahimikan. Napatalon si Johan sa gulat. Muntik na nga nitong matapon ng lapis na hawak-hawak. Dame, akala ko multo. Sabi ni Johan, hawak-hawak pang dibdib. Anong multo ka riyan? Ang ganda ko naman para maging isang multo sa'yo. Singhal ni Ira at nakapamewang pa. Tingnan mo nga ang mukha mo. Ano ba yan? Natawa si Ira sabay hawak sa pisngi niya. Tanga, face mask to. Pampaganda para mas ma-inlove ka. Araw-araw ay gumagamit talaga ako nito. Masanay ka na. Anyway, anong ginagawa mo rito? Maaga pa. Matulog ka pa ulit. Ganito talaga ako nagigising. Tsaka wala ka na rin sa tabi ko. Kaya hinanap kita. Napaka-workaholic mo naman. Sagot ni Ira habang lumalapit. Tiningnan niya ang drafting table. Ini-expect niyang makikita isang bagong mall o condo pero hindi. Napakunot ang noo niya. Isang simpleng building ang ginuguhit ng binata. Maraming puno sa area at kakaibang design. Sa main entrance ay walang hagdan kundi makikita mo roon ang malaking ramps. Ano yan? Sinubukang takpan ni Johan ang drawing gamit ang braso. Ngunit pinagbantaan niya ang binata. Johan, tatanggalin mo ang kamay mo. Tuturukan kita ng anesthesia na dala ko. Pili! Banta niya sa lalaki, kaya dahan-dahang inalis ni Johan ang braso nito at pinakita kay Ira ang ginagawa. Binasa ni Ira ang title block sa gilid ng malaking papel. A Rehabilitation and Wellness Center for Crippled Children. Basa ni Ira. Napatingin ang dalaga kay Johan, ngunit nakayuko lamang ito. Rehab center? Tanong ni Ira. Yes. Mahinang sagot ng lalaki. Center para sa mga batang katulad ko. Inikot ni Johan ang wheelchair para humarap kay Ira. Gusto kong gumawa ng isang rehabilitation center para sa mga batang katulad ko. Gusto kong itayo ito. Isang lugar kung saan hindi mo mararamdaman na may kulang sa'yo. Walang sino man ang magpapamukha sa'yo na hindi ka normal. At lahat ng nasa loob ay accessible din. Gusto kong pagpasok ng mga bata rito, maramdaman nilang pag-asa na tao pa rin sila na may dignidad. Ikaw ang nagturo sa akin yan, Ira. Ikaw rin ang inspirasyon ko kung bakit gusto kong gawin to. Parang natunaw ang puso ni Ira nang marinig ang sinabi ng lalaki. Ang ganda, Johan. Tapat na sabi ni Ira sa lalaki. Sobrang ganda. Unti-unting lumiwanag ang mukha ni Johan, parang batang nakakuha ng 5 star sa teacher nito. Talaga ba? Hindi ba corny? Hindi ah. Masasabi kong ito ang best work mo. At tutulungan pa kita para mabuo ito. I'm so proud of you, Johan. Nakangiting sabi ni Ira sa binata. Napakamot si Johan sa batok niya. Nahihiyaman pero agad siyang nagsalita pa. May isa pa akong gustong ipakita. Tinuro ng lalaki ang isang partikular na area sa blueprint. Isang malawak na garden sa gitna ng complex. Puno yun ng samut-saring bulaklak. Meron ding benches para sa mga wheelchair users. Ahira Ceiling Garden? Wait, bakit na rin ang pangalan ko? Utal na tanong niya. Kasi Panimula ni Johan. Medyo nahihiya at hindi makatingin ng diretso sa kanya. masasabi kong ang garden na yan ay ang puso ng buong facility. Diyan sila magpapahinga kapag pagod na sila sa therapy. Diyan din sila kukuha ng lakas ng loob. Parang ikaw sa akin. Ikaw ang pahinga ko. Ang cheesy mo, Mr. Imperial. Yun na lang ang nasabi ni Ira dahil sa sobrang kilig. Si Johan naman ay napangiti na lang dahil nakita nito kung gaano kasaya si Ira sa naisip nitong plano. Hinuli ni Johan ang kamay ni Ira at hinawakan ito ng mahigpit. Cheesy man kong tingnan pero totoo. Kung hindi ka dumating, siguro hanggang ngayon galit pa rin ako sa mundo.
You saved me, Ira. At habang buhay akong magiging grateful doon. Ramdam ni Ira ang pangingilid ng luha niya, kung kaya't napakurap-kurap siya. Ayaw niyang maiyak lalo pat umagang umaga. Huwag kang ang ganyan, baka mas mahulog pa ako sa'yo. Sabi ni Ira ngunit ngumisilang si Johan. Okay lang, sasaluhin naman kita. Sa madilim na kwarto at sa gitna ng mga blueprint na siyang pangarap ni Johan, nararamdaman ng dalawang kakaibang kuryente. Dahan-dahang inilapit ni Johan ang mukha niya kay Ira, habang si Ira naman na nakayuko at hindi gumalaw. Hindi rin siya umatras at hinintay na lamang si Johan na halikan siya. Pipikit na sana si Ira nang biglang bumukas ang pinto. Johan! Si Ira! Nawawala sa kwarto niya! Natigil ng dalawa at napatingin sa nakabukas na kwarto. Kita ang pagkagulat sa mukha ni Doña Soledad at Don Alfonso. Ang kanina'y nag-aalalang mukha ay napalitan ng pagngisi. OMG! Magkakaapo na ba kami? Bulalas na sabi ng Doña sa kanila. Si Don Alfonso naman ay hinila ang asawa at saka marahang sinarang pinto. Hindi na namin kayo iistorbohin mga anak. Mag-enjoy kayo at magpakarami. Biglang humagalpak ng tawa si Johan dahil sa sinabi ng ama, ngunit si Ira ay napatakip na lamang ng mukha dahil sa sobrang hiya. Wait! Magpapaliwanag ako sa kanila. Hindi naman tayo gumagawa ng... Napahinto si Ira nang hilahin siya ni Johan at pinaupo sa hita nito. Pwede naman natin gawin yun dito. Since magiging asawa naman kita. Baka naman, paisa. Aray! Impit na ungol ni Johan nang hampasin ni Ira ang braso ng binata. Hoy, kasal muna bago yun. Di ka ba makapaghintay? Okay, misis. Humanda ka talaga sa akin. Kahit baldado ang binti ko, malakas pa rin to. Mayabang na sabi ni Johan sa kanya. Inirapan lamang ni Ira ang binata. Hindi matik ang kalokohan ng magiging asawa. Madam Baby, nawawala ang cord. Sino nagtago ng cord? Panik na sigaw ng wedding coordinator nila. Halos magkagulong lahat dahil ngayon ang pinakahihintay ng lahat, ang kasal nina Ira Cruz at Johan Imperial. Subalit sa gitna ng kaguluhan, si Ira ay naroon lang sa tabi. Nakaupo at kumakain ng paborito niyang Yum Burger. Pansin niya na sa nagdaang araw, medyo nanaba na siya. Panay siyang crave ng kung ano nung pagkain. Bes, baka naman sumabog ang gown mo niyan. Puna ni Trina, ang maid of honor niya. Inaayos nito ang veil niya dahil maya-maya'y isusuot na niya. Hayaan mo na ako, Trina. Sagot ni Ira habang ngumunguya. Kinakabahan ako. Alam mo naman ako kapag kinakabahan, nag-i-stress eating. At saka kung mahal talaga ako ni Johan, tatanggapin niya ako kahit anong size ko. Sa bagay, tinanggap ka nga niya nung una niyong pagkikita eh. Mukhang sabog ka pa nun. Basic na yun sa kanya. Tawang sabi ni Trina sa kanya. Aangal pa sana siya nang biglang bumukas ang pinto at pumasok ang mami niya. Mangiyak-ngiyak siya nitong nilapitan. Napairap na lamang siya. Pang-5 taong umiiyak na kasi ang pumasok doon ngayong umaga. Anak, ang ganda-ganda mo. Hikbi pa nito. Parang kailan lang, baby pa kita. Ngayon, ikakasal ka na sa isang imperial. Ma'am, tama ng drama. Tingnan mo, masisira na yung mascara mo. Saway ni Ira sa ina at niyakap ito ng mahigpit. Pero thank you, Mom. Kahit na ikakasal na ako at magkakapamilya, bibisitahin ko pa rin kayo ni Dad. Promise yan. Patuloy pa niya. Sa kabilang banda, punong-puno naman ang mga bisita ang simbahan. Karamihan sa mga bisita ay mga business tycoons na kasosyo ng kanilang pamilya. Prenteng nakaupo ang lahat at matyagang naghihintay sa pagdating ng bride. Pero ang mas pinag-uusapan ng lahat ay ang groom sa gilid ng altar. Nakatayo ang kaibigan ni Johan, ang best man ng lalaki, subalit wala pa rin sa loob ang groom. Nasaan na kaya ang groom? Bakit wala pa? Magsisimula na ang kasalo.
Bulong ng isang bisita na nasa gilid. Nag-back out ba? Baka hindi kinayang pressure. Nahiya siguro dahil baldado siya. Hagikik na sabi pa ng isa. Baka na-flat ang gulong ng wheelchair kaya ganon. Sagot naman ng isang katabi nito. Ngunit naputol ang bulong-bulungan nang biglang bumukas ang pinto ng simbahan. Lumabas doon si Johan na naka-black tuxedo. Ang buhok nito ay nakaayos at sobrang gwapong tingnan. Subalit ang nakakuha ng atensyon ng lahat ay hindi ang poging mukha ng lalaki, kundi dahil nakatayo na ito. Napasinghap ang lahat. Si Doña Soledad na naroon sa unahan ay nilapitan ng anak. Oh good Lord! Nakakalakad ka na anak? Salamat sa Diyos! Masayang sabi ng Doña Soledad at mangiyak-ngiyak na niyakap ang ina. Kanina lang, Mama. Pinilit ko talaga dahil nangako ko sa kanya na hindi ko magpapakasal ng nakaupo lang habang sinasabi ko ang vow sa kanya. Sagot ni Johan sa ina. Tumugtog ang organ. Hudyat na magsisimula na, kaya agad silang pumunta sa altar. Unang naglakad ay ang mga flower girls na nagkakalat ng mga petals. Ang mga magulang, pati ng abay. Hanggang sa dumating ang pinakahihintay ng lahat, ang bridal march. Bumukas ang malaking pinto ng simbahan. Pumasok ang liwanag sa loob at sa gitna ng liwanag na yon ay nakatayo si Ira. Simple lang ang napili niyang gown pero sobrang eleganteng tingnan. Hindi masyadong maburloloy kung kaya't litaw na litaw pa rin ang kurba niya. Sumilay ang ngiti niya at pinipigil ang maluha. Nagsimula siyang maglakad ng dahan-dahan hanggang nakita niya ang altar. Agad na hinanap ng kanyang mga mata si Johan. Doon na tumulo ang kanyang luha. Kitang-kita niya ang lalaking nakangiti ng malapad sa kanya. Nakakatayo na ito, ngunit hawak pa rin ang isang baston bilang suporta. Kahit na ganon, sobrang saya niya. Nakakatayo na ang magiging asawa niya. Yan lang naman kasi ang hiling niya noon pa man. Napahawak siya sa bibig para pigilan ang kaniyang hikbi. Kita niya ang panginginig ng mga binti ni Johan. Ngunit bakas pa rin ang katatagan sa mukha nito. I'm so proud of you. Labing sabi ni Ira sa binata hanggang sa sinalubong siya nito sa altar. Hindi na niya kinaya pa tumulo na talagang luha niya. Halos gusto na niyang yakapin ang binata at mag-celebrate na lang dahil sa wakas ay nakakalakad na ito. Iniabot ni Ira ang kamay ni Johan at mahinang tinawag ang lalaki. Johan! Mangiyak-ngiyak na bulong ni Ira. Sira ulo ko talaga. Sabi ko wag mong pilitin eh. Ngumiti si Johan. Isang matamis na ngiti na kay Ira lang pinapakita ng lalaki. Hindi ba't pangako ko ito sa'yo? Nasasalubungin kita sa altar nang hindi naka-wheelchair. Tingnan mo, nagawa ko. Sobrang galing kasi ng doktor ko. Sobrang ganda pa. Puring sabi ni Johan, kaya't natawa ng mahina si Ira. Sobrang saya ko, Johan. Bukas na lang siguro tayo magpakasal. Parang gusto kong mag-celebrate ngayon eh. Birong sabi ni Ira, kaya't napasimangot ang binata. Matagal ko nitong hinintay, Mrs. Kailangan na kitang pakasalan ngayon. Pagkatapos lang ng seremonya tayo mag-celebrate. Nagtawanan ang mga nasa harap na nakarinig dahil sa sinabi ng lalaki. Hanggang sa nagsimula na ang misa. Ang pari na si Father Ben ay nagsimula ng kaniyang homily hanggang sa dumating ang oras ng vow. Kinuha ni Johan ang microphone at tinitigan si Ira. Ira, my savior, and my manang. Nagtawanan ulit ang lahat dahil sa pagiging palabiro ni Johan. Hindi nga rin makapaniwalang lahat na may gantong side palang lalaki. Nung una kitang nakita, akala ko ikaw na ang pinakamasungit, pinakabadoy, at nakakainis na babae sa mundo. Sabi ko sa sarili ko, Lord, bakit naman ganito? Baldado na nga ako. Paparusahan pa ako ng isang babaeng mukhang manang. Hinampas ni Ira si Johan sa braso,
Ngunit natawa rin naman. Pero nung mga panahong galit ako sa mundo, yung mga panahong nawawalan na ako ng pag-asang makalakad pa, ikaw lang ang sandalan ko. Ni hindi mo ko sinukuan kahit sobrang tigas na ng ulo ko. Trinato mo akong normal kahit na may kulang sa akin. Ira, you didn't just fix my legs. You also fixed my heart. Tinuruan mo ko kung paano maging malakas at tumindig sa sarili kong mga paa. Kaya ngayon, narito ako. Napagaling mo't napalakad mo. You are my savior and I promise to build a good life with you. Mahal na mahal kita, misis ko. Ang mga nakupo sa harap nila ay napaluha dahil sa sinabi ni Johan. Kahit si Trina, na ayaw kay Johan ay napaiyak na rin. Na-touch siguro sa sinabi ng binata. Ngayon, kinuha naman ni Ira ang mic. Huminga siya ng malalim upang pigilan ang pag-iyak. Johan, Mr. Yabang at Mr. Sungit, alam mo bang ready na sana ako maging matandang dalaga sa New York? Pero nang dumating ka sa buhay ko, nag-iba na ang plano ko. Kahit na inaway mo ko, tinawag mo pa akong manang noon. Nakabawi naman ako sa pagpapahirap sa'yo sa therapy session natin noon. Tumawa si Johan, tsaka napailing. Sinasabi ko na nga ba, naghihiganti ka sa akin noon eh. Ngumisi lang si Ira tsaka nagpatuloy. Pero sa bawat therapy session natin, nakita ko ang totoong Johan na nagtatago sa likod ng pader. Yung Johan na artist, yung maraming pangarap sa buhay, matulungin at higit sa lahat, hindi sumusuko. Sobrang napahanga mo ko. Pinapangako kong aalagaan kita at susuportahan sa lahat ng plano mo sa buhay. Hindi ko may papangako na hindi tayo mag-aaway kasi alam mo naman ang ugali nating dalawa. Mahilig mang asar sa isa't isa. Pero gusto ko na sa bawat pagbagsak mo, ako na asawa mo ang sasalos sa'yo. Mahal na mahal kita, mister ko. Hanggang sa dumating ang pinakahihintay ni Johan, ang best part ng wedding ceremony. You may now kiss the bride. Sabi ni Father Ben, kung kaya't hindi na naghintay si Johan. Hinila nito si Ira palapit at hinalikan ng mariinang dalaga. Ang halik na yon ay puno ng pagmamahal. Ilang minuto ring nagtagal yon hanggang sa narinig nila ang masigabong palakpakan ng lahat. Sunod-sunod din ang flash ng kamera sa kanila. Paglabas ng simbahan, inaasahan ng lahat na nasasakay ulit si Johan sa wheelchair dahil nakahanda na ito sa pinto. Ngunit hindi man lang yon pinansin ni Johan. Misis ko, kaya mo ba akong alalayan hanggang sa labas? Medyo nanginginig pa rin kasi ang binti ko. Bulong ni Johan kay Ira. Oo naman, kahit hanggang sa kaduluduluhan pa ng mundo. Aalalayan kita. Dumating ang dalawa sa reception hall. Naroon na rin ang mga bisita nila. Punong-puno ng crystal lights at mga white roses sa loob ng malaking hall. Umuusok din ang fog effect sa sahig na nagpaklase sa venue. Misis ko. Bulong ni Johan habang pasimpleng hinihimas ang tuhod ng asawa sa ilalim ng mesa. Pwede na bang umuwi? Masakit ng pisngi ko kakangiti eh. Feeling ko, mapupunit na ang mukha ko. Medyo pagod na rin ang binti ko. Kailangan ko na sigurong magpahinga. Konting tiis lang, mister. Sayang kaya ang mga pagkain oh. Kumain muna tayo. Medyo nagugutom pa rin kasi ako eh. Hindi sapat yung yum burger kanina. At saka hindi pa nagsasalita ang magulang natin. Alam mo na, baka magtampo sa atin. May pa-speech sila, di ba? Hindi raw pwedeng hindi natin yun marinig. Sagot ni Ira habang kumakain ng lechon. Baka naman abutin tayo ng Pasko dito. Reklamo ni Johan at kumuha ang binata ng wine glass at nilagok yun. At bakit ba ang lakas mong kumain ngayon? Buntis ka na ba? Natigilan si Ira, ngunit tumawa lang ng mahina. Anong buntis? Isang beses lang yun. Ano ka, sharpshooter? Isa pa, burger lang ang kinain ko simula kaninang umaga. Deserve ko naman sigurong kumain ng lechon, ano? Napailing na lamang si Johan.
Konting trivia lang sa pamilyang Imperial. Alam mo bang karamihan sa amin ay mga sharpshooter? Kaya kabahan ka na misis. Buntis ka na siguro. Excited na bulong ni Johan sa kanya. Nek-nek mo, gutom lang ako. Sa totoo lang, pagod na silang dalawa. Gusto na nilang matulog o magpahinga, pero kailangan nilang tapusin ang seremonya. Maya-maya pa'y umalingaw-ngaw ang boses ng host. And now, for a very special message, let us welcome the father of the bride, the chairman of Cruz Diamond, Don Ricardo Cruz. Nagpalakpakan ng mga tao. Si Don Ricardo naman ay tumayo at kinuha ang mic sa host. Lumapit ito sa podium at inayos ang reading glass. Good evening everyone. Alam kong pagod ng lahat kung kaya't hindi ko na papatagalin pang lahat. Gusto ko lang ikwentong isang istorya na hindi alam ng karamihan. Tumahimik ang buong hall. Tila ba inaabangan ang kwento ng matanda. Naramdaman ni Johan ang paghigpit ng hawak ni Ira sa kamay nito sa ilalim ng mesa. 2 years ago. Simula ng Don Ricardo at tumingin kay Johan. Nasa isang construction site ako ng Cruz Diamond sa Makati. Habang naglalakad ako, hindi ko napansin na bumigay na palang scaffolding na nasa itaas ko. Mabibigat na bakal at semento ang babagsak na sana sa akin. Ngunit may isang binata na naglakas loob na sagipin ako. Huminga ng malalim si Don Ricardo at unti-unting tumulo ang luha nito. Hindi ko siya empleyado. Isa siyang architect na bumibisita sa site para sa kabilang project. Nang makita niya ang panganib, hindi siya nagdalawang isip na puntahan ako. Tumakbo siya at malakas akong tinulak palayo hanggang sa nailigtas niya ako sa panganib. Tumingin si Don Ricardo diretso sa mata ni Johanna. Pero siyang nadaganan na imbis na ako. Siyang nagsalo ng libo-libong kilong bakal at semento. Sa puntong yun, nanlaki ang mata ni Johanna. Tila bumalik sa kanyang alaalang nangyari nung araw na naaksidente siya. Ang ingay ng bakal, ang sigaw ng mga taong nakakita sa insidente, at ang sakit na naramdaman niya. Ang huling imaheng nakita niya bago siyang mawala ng malay, isang matandang lalaki na nakahandusay sa gilid, nakaligtas sa panganib habang siya ay hindi makagalaw. Ikaw yun, Johan. Ikaw ang nagligtas sa akin. Patuloy pa ni Don Ricardo. Napasinghap ang lahat ng mga tao sa revelasyon. Si Johan naman ay napatitig lamang sa ama ni Ira. Kayo po yung niligtas ko. Tumango si Don Ricardo. Oo, iho. Nang magising ako sa ospital, hinanap kita. Nalaman ko na lang na nakoma ka. At nang magising ka, nalaman naming baldado ka na. Sinira ko ang buhay at pangarap mo. I am sorry. At ngayon lang namin ito nasabi sa'yo. Hindi ko rin kasi alam kung paano babawi. Pera, hindi sapat yun. Kaya nung nalaman kong kailangan nyo ng tulong, kunento kong lahat ng nangyari sa anak ko. Dahan-dahang lumingon si Johan kay Ira. Umiiyak na rin ang dalaga. Alam mo? Halos pabulong na tanong ni Johan. Tumango si Ira. Pinunasan niyang luha gamit ang panyot nagsalita. Oo, Johan. Alam kong lahat. Nasa New York ako nang tumawag si Dad. Iyak nang iyak dahil sinisisi yung sarili na sa nangyari sa iyo. Sabi niya sa akin may sinira siyang buhay. Isang architect na nagligtas sa kanya sa kapahamakan. Ngayon ay naging baldado na. Sa katunayan, galit na galit ako kay Daddy noon. Dahil nagpumilit pa itong pumunta sa site kahit na sobrang mapanganib. Pero, ano naman yung magagawa ko? Nangyari ng lahat kaya nag-decide akong aralin ng case mo. 2 taon ko ring inaral yon hanggang sa umuwi ako. Sa katunayan, hindi ko alam na ikaw pala yung tinutukoy ni Daddy. Nalaman ko na lang mismo nung una nating pagkikita. Umuwi ako para gamutin ka, Johan.
Misyon ko yon at pasasalamat na rin para sa pagligtas sa aking ama. Mahabang litanya ni Ira. Tuluyan ang bumagsak ang luha ni Johan. Halo-halong emosyon ang nararamdaman ng binata. Pagkagulat, saya, hindi na niya maintindihan. Pero alam mo ba, hindi ko akalain na sa misyon ko, makakahanap ako ng magmamahal sa akin ng buo. At ikaw yun, Johan. Mahal na mahal kita. Yun lang ang totoo. Hinaplos ni Ira ang pisngi ni Johan at napakagat sa labi. I fell in love with you, Johan. Hindi dahil sa guilt o gratitude kundi dahil ikaw si Johan. Isang matatag na lalaki. Matalino at minsan maloko. Minahal kita. Hindi dahil niligtas mo si Daddy, kundi dahil ikaw ang lalaking nagpapatibok ng puso ko. Niyakap ni Johan si Ira ng mahigpit. Ibinaon nito ang mukha sa leeg kung kaya't ramdam niyang tahimik itong umiiyak. Hindi ko pinagsisihan na may natulungan at naligtas ako, Ira. At naintindihan kong ibig mong sabihin. Hindi ako nag-doubt dahil alam kong mahal na mahal mo naman talaga ako. Mahal na mahal din kita. Misis ko, higit pa sa iniisip mo. Ilang buwan ang nakalipas. Natupad na ang pangarap ni Johan na rehabilitation center malapit sa kanilang kumpanya. Maraming tao ang naroon. Karamihan ay mga batang pasyente. Sobrang aliwalas ang center dahil napapaligiran ito ng mga punot na gagandahang mga bulaklak. Sa gitna ay isang malaking garden kung saan tumatambay minsan ang mga pasyente. Isang malaking signage din ang nakalagay. Ira's Healing Garden. Naglalakad si Johan sa garden habang tinitingnan ang mga pasyenteng naroon nang may pamilyar na boses siyang narinig. Lumingon si Johan at nakita niyang misis niyang naka-white coat. Sobrang ganda nitong tingnan pero ang mas agaw pansin sa asawa niya ay ang tiyan nito. Buntis ang asawa niya at mag-iilang buwan na. Lumapit si Johan at hinalikan si Ira sa labi. Naamoy niya ang young burger sa bibig nito kung kaya't sumingkit ang kaniyang mga mata. Misis ko, kumain ka na naman ba ng burger? Baka mahirapan ka na niyan mga anak tsaka yung blood pressure mo. Paalala ni Johan sa asawa. Napahawak sa tiyan si Ira at napaupo sa bench na dinaanan nila. Medyo nahihirapan na nga ako. Araw-araw lumalaki tong baby natin. Hindi ko nga maintindihan. Palaging gutom tong anak mo. Sagot ni Ira sa asawa. Wala tayong magagawa. Mana sa nanay na palaging gutom. Kibit balikat ni Johan kaya hinampas ni Ira sa braso ang lalaki. Napaaring na lamang si Johan at hindi na nagsalita pa. Naalala niya tuloy kung paano siya nito pahirapan nung nakarang araw. Kung akala niya ang pagiging architect ang pinakamahirap sa lahat, nagkamali siya. Ang pagiging isang ama pala. Sobrang challenging dahil sino nga ba naman ang hindi mat-challenge? Ginigising ka ng asawa mo ng madaling araw para humingi lang ng hilaw na mangga at sabayan pa raw ito ng bagoong. 3:00 ng umaga nang gisingin siya ni Ira. Pilit siya nitong kinakalabit at tinutusok pa sa tagiliran. Wala siyang choice kundi ang bumangon dahil baka umiyak na naman ito kapag hindi niya papansinin. Ang hirap pa namang suyuin ang mga buntis. Napaungol na lamang si Johan at pilit dinidilat ang mga mata. Bakit? Masakit bang tiyan mo? Kailangan na ba kitang didala sa ospital, misis? Wala sa wisyo niyang tanong kay Ira. Hindi. Seryosong sagot nito sa kanya. Gusto ko ng manggang hilaw at maraming bagoong. Bilhan mo ko ngayon, please. Tiningnan ni Johan ang digital clock sa gilid nila. 3:00 pa lang ng umaga. Por Diyos por Santo. Misis. Paus na sagot ni Johan. 3:00 na. Tulog na mga katulong. Pati yung mga tindahan ay halos sarado na lahat. Bukas na lang kita bibilhan, okay? Nanlaki ang butas ng ilong ni Ira at pinipigilang umiyak. Ganon. So ayaw mo na. Ipagkakait mo sa anak natin ang gusto niyang pagkain. Hindi mo na ba ako mahal? Nagsimula ng mangilid ang luha ni Ira.
Magsama kayo ng blueprints mo. Agad na bumangon si Johan. Nawala ang antok niya dahil sa iyak ng asawa. Alam niyang kapag umiiyak na si Ira, ay wala na siyang pagpipilian pa. Kailangan na niyang sundin ang gusto nito, or else baka sa labas siya matutulog ng ilang araw. Ito na nga misis ko. Ito na, babangon na. Panik na sabi ni Johan. Nagsuot ng tsinelas na magkaiba naman ng pares. Mangga bang gusto mo? Anong size ba? Anong kulay? Gusto ko yung hilaw nga. Kahit ano basta hilaw at may bagoong. Pakigis na rin sa kawali. Humihikbing sagot ni Ira. Natigil si Johan sa pintuan. Ano? Tama bang narinig ko? Gigisahin ko sa bagoong ang mangga? Oo, lagyan mo na rin ng bawang at sibuyas. Napatitig si Johan ng ilang segundo. Tinitingnan kung nagsasabi ba ng totoo ang asawa o nagbibiro lang, ngunit seryoso talaga ito. Napakamot na lang siya sa ulo. Manggang hilaw at bagoong. Gigisahin sa ano? Sa bawang at sibuyas? Diyos ko, patawarin niyo na po ang panlasa ng asawa ko. Ganto ang buhay nila sa nakalipas na ilang buwan. Mula nang makonfirm nilang buntis si Ira, naging mala-under desire na si Johan. Siya ang tagamasahe ng namamanas na paa, tagabili ng weird na pagkain, at tagakinig sa mga rant ni Ira tungkol sa kung ano-anong problema ng mundo. Pero worth it ang lahat ng yon dahil kahit papano ay nag-i-enjoy siya, lalo na kapag naririnig niya ang heartbeat ng anak nila. Sobrang nai-excite siya. Hindi niya pa makakalimutan kung gaano siya natuwa nang makita niya ang kanilang baby nang magpa-check up sila sa OB-GYN. Mr. and Mrs. Imperial, ready na ba kayong makita si baby? Ready na, Doc. Sagot ni Johan habang hawak ang kamay ni Ira. Feeling ko, lalaki to. Ang lakas sumipay. Mana sa football skills ko nung college. Mayabang na patuloy pa niya. Asa ka, babae yan. Ang arte sa pagkain mana sa'yo. Irap namang sabi ni Ira. Dahan-dahang pinahira ng doktor ng gel ang tiyan ni Ira at tinapat ang ultrasound wand sa malaking tiyan nito. Ngumiti ang doktor at tinutok nito ang monitor sa mag-asawa. Johan, Ira, yang naririnig nyo, heartbeat yan ng mga anak nyo. Sabi ng doktor. Mga anak? Sabay na sabi nila, kaya't natawa ang doktor. Oo, tingnan nyo ito. Iyan si Baby A at ito naman si Baby B. Natahimik ang buong silid. Si Johan ay gulat na gulat dahil sa nalaman. Dalawa? Utal na tanong ng lalaki. Oo, Mr. Imperial. Congratulations! Kambal ang first babies nyo. Masayang bati ng doktor sa kanila. Tumingin si Ira kay Johan. Hindi rin makapaniwala sa narinig. Hindi ka lang sharpshooter. Dinoble mo pa. Natatawang sabi ni Ira. Tsaka napapailing sa asawa. Si Johan ay halos hindi makahinga dahil sa sobrang saya. Niyakap na lamang niya si Ira ng mahigpit at hinalikan sa labi. Nasa hallway ng mansyon si Ira at seryosong naglalakad ng mabilis papunta sa kwarto nila ng asawa. Agad niyang kinuha ang kanyang mga gamit at lumipat sa guest room dahil inis na inis siya kay Johan. Si Johan ay tawag ng tawag sa kanya ngunit hindi niya man lang yun pinansin. Kanina lang ay galing siyang restaurant dahil 4th year anniversary pa naman ng kanilang wedding ngunit pinaghintay lang siya ng lalaki sa wala. Galit na galit siya at ayaw niyang marinig ang paliwanag nito dahil palagi nilang trabaho ang inaatupag nito. Pumasok siya sa guest room at doon muna nagkulong. Nasa kanilang mga lolo at lola ang kambal kung kahit wala siyang puproblemahin pa. Pwede siyang magkulong doon ng ilang araw kung gugustuhin niya at hindi magpapakita kay Johan. Subalit isang oras pa lang ang nakalipas ng makamit niya ang kapayapaan, ay rinig niya ang may hinang katok sa labas ng pinto. Akala niya ay katulong yon, ngunit pagbukas niya, nakita niya si Johan na nakatayo. Karga-karga nito sa magkabilang bisig ang kanilang kambal. Mommy!
Sabay na sigaw ng dalawang batang paslit at pilit na kumakawala sa bisig ng ama. Nang makita niya ang kanyang dalawang anak, ay tila ba sumikip ang kanyang dibdib. Ilang araw na rin silang nasa lolo at lola kung kaya't namiss niya ang mga ito. Agad na nabaling naman ang tingin ni Ira sa lalaking nasa harapan niya. Inosente itong nakatingin sa kanya kung kaya't napairap siya. Sabi ng kambal, miss na raw nila tayo. Kaya inuwi ko na sila, misis. Panimula ni Johan, ang dalawang kambal ay napayakap na lamang sa ama at napasandal sa dibdib. Para bang ang gaan-gaan ng mga ito dahil hindi man lang nahihimigan ng hirap ang mukha ni Johan. Napatikim si Johan dahil mukhang natulala si Ira. Dito na muna kami, matutulog. Alam mo naman ng mga bata, hindi makatulog kapag wala ang mami nila. Lagi ka raw hinahanap ng kambal bago ito matulog, sabi nila mom and dad. Napairap si Ira dahil sa sinabi ni Johan. Alam niyang excuse lang yung hindi makatulog at ginagamit lang nito ang kambal para makausap siya. Sus, reasons. Bulong ni Ira at inirapan ng asawa. Balak sana niyang kunin ang kambal ngunit inilayo ni Johan ang dalawa sa kanya. Ako nang maglalagay sa kanila sa kama. Baka mapagod ka pa. Sabi nito kung kaya't wala siyang choice kundi ang papasukin ng lokong asawa niya. Bago pa man makapasok si Johan, ay nagnakaw muna ito ng halik sa kanya at ninitian siya ng matamis. Sa puntong yon, mabilis na tumibok ang kanyang dibdib. Ngunit agad niyang kinalma ang sarili. Ayaw niyang maging malambot sa asawa at may kasalanan pa ito sa kanya. Nang makita niyang inilagay na ni Johan ang kambal, ay napainat-inat din ito at akmang hihiga na kung kaya't binuksan niya ng husto ang pintuan ng guest room. Get out! Mariing sabi niya. Inaantok na ako, misis ko. Pwede bang dito na lang ako sa tabi niyo? Umiling si Ira at sinamaan ang tingin ng lalaki. Umalis ka na. Huwag kang umastang walang kasalanan dyan. Inis na sabi ni Ira at pilit na hinihinaan ang boses at baka magising ang kambal nila. Misis, ilang minuto lang naman akong late sa usapan natin ah. Hindi ba't sinabi ko sa'yo na medyo malilate ako dahil sa meeting pero babawi naman? Oo na, kasalanan ko pero sorry na. Hindi na po mauulit. Malambing na sabi ni Johan sa kanya. Ngunit tinigasan niya ang kanyang loob. Umalis ka na. Huwag kang umastang walang kasalanan dyan. Alis! Mariing sabi niya. Ngunit hinila siya nito at niyakap ng mahigpit. Sorry na, misis. Please, babawi ako ngayon. Gusto mo bang doon tayo sa kwarto natin? Paliligayahin kita. Naputo lang sasabihin ni Johan nang hampasin niya ng mahinang dibdib nito. Gago ka ba? Buntis ako kaya hindi pwede. Kaya palagi ako nabubuntis kasi inaaraw-araw mo ko eh. Inis na sabi ni Ira na wala nang inis nito kay Johan dahil nagsorry na rin ang lalaki sa kanya. Tama, ganto siya kalambot. Konting lambing lang ni Johan ay bumibigay na siya. Pwede pa yun, sabi ni Doc. Exercise na nga yun para hindi ka mahirapan mga anak. Ayaw ko rin namang maulit pang nangyari sa'yo nung sa kambal. Takot na takot ako mawala ka sa akin, Ira. Seryosong sabi ni Johan sa kanya. Mas humigpit pa nga ang yakap nito sa kanya. Kung tutuusin, hindi naman talaga nagkukulang si Johan sa kanila. Masyado lang talaga siyang dirin at emotional ngayon na kahit nasabihan na siyang medyo malilit ang asawa niya ng ilang minuto sa usapan nila, ay agad na uminit ang ulo niya. Iniwan niya rin ang hinandang dinner date ng asawa niya at umuwi ng bahay. Ikaw talaga, alam na alam talaga kung paano ako suyuin. Sabi niya, muntik na siyang mapasigaw ng bigla siya nitong kargahin at lumabas ng guest room. Yung mga bata. Parating na si Manang Cecil. Babantay niya ang mga bata pero sa ngayon, bumaba muna tayo at pumuntang garden dahil ipagpapatuloy natin ang celebration ng 4th wedding anniversary natin. Nakangiting sabi ni Johan sa kanya. Wait, paano? Nagtataka niyang tanong kay Johan. Inilipat namin ang decoration at mga pagkain sa bahay. Sinabi kong dito na lang tayo magse-celebrate. Mindset ba? Tumawa ng malakas si Ira, saka napapailing.
Pipisilin na sana niya ang ilong ng asawa dahil nanggigigil na naman siya ngunit mabilis siya nitong hinalikan ng mariin. Simula ng gabing yon, bumawi talaga si Johan sa pamilya. Nag-leave din ito sa trabaho upang mas matutukan ang kaniyang pamilya. Ang kwento ni na Ira at Johan ay nagpapaalala sa atin ng isang tanyag na kasabihan. Yun ay ang don't judge a book by its cover. Huwag nating hamakin ang isang tao base sa panlabas nitong anyo dahil hindi natin alam na baka yung nilalait natin ay ito pala ang magliligtas sa atin sa kapahamakan. Palagi rin tayong maging mabait sa kapwa natin kahit sino pa man sila. Ang kabutihang ating ginawa ay bumabalik sa paraang hindi natin inaasahan. Kagaya ng pagsagip ni Johan sa ama ni Ira. Maganda rin ang balik sa kanya dahil napagaling siya. Sabi nga, karma is real and sometimes it's beautiful. Wakas! Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa kwentong ibinahagi namin ngayong araw. Muli, ito po ang Tales of Siren at hanggang sa ating muling kwento. Maraming salamat po.